Yun, we are going live. Actually, live na kami right now. And my guest is si Sir Randy Check, Garrido. check. Meron check, Wedding check. Narinig mo photographer na. po siya. Ha? So, if you Oh, have dito mo ko narinig. Pinapakilala ka. Uy, so if you have hindi nga. questions later Sobrang on advance naman nun. regarding wedding photography or Hindi. Baka mamaya pa yun. Hindi pa naman siya nakalive. anything Nakalive about ba? wedding Check mo nga sa cellphone mo, photography na nakalive na din. topic, Hindi ko pa prepare kasi, nyo hindi pa lang ako po and then gisayin natin si Sir ano sa Randy. kanya. Ha? Oh, minute pa lang niya ako yun. Pero sana may audio ako. May audio naman. Rinig ko na kayo? Sa live na nga. Hello. Hi. Rinig mo ka, sir? Hello. Hello, good afternoon. Yun, nakita. Yup. Good afternoon. May delay ba? Basta. Ako, rinig mo May na. delay? May delay? Di ba? Sa live lang yun. Sa Facebook. Pero sa akin, okay naman eh. Naririnig kita. Oo, actually, ang delay kasi narinig din kita, ang delay kasi nasa cellphone ako na sa live ako nakikinig ng audio. Okay. Ako sa Zoom. Nakikinig Mismo ng audio. directly. Hindi direkta sa Zoom. Oo, Kaya naka-Zoom ako eh. Direct. Kasi yung laptop nandun sa gilid eh. Mm. Wala sa akin yung laptop. May mahaba kang headset? May mahaba kang headset, Brad? Inistorbo ko yung Pero studio dito eh. Pero saan studio ka ba, sir? Sir Bon, rinig mo na kami? Hello? Escher Studio. Audio, Brad. Ay, audio ba? Oo. O kaya, pwede dyan, kung may speaker ka. Oo, lagyan mo na lang para direkta. Alright. Sabihin mo lang, Sir Randy, Yun. kung ano. Tapos Kung goods naka-house na tayo. speaker pa. Hello, kamusta? Musta, sir? 现有输入 Thank you nga pala sa pag-join. And sorry sa late reschedule. Kasi dapat si Hannah today. Kaya lang, meron siyang 蓝牙模式， baby duty. 蓝牙 Daughter 连接 niya 成功 ata. Parang may school activity. Ayan. Anyway, ang pag-uusapan natin is yung Sorry guys, journey ang mo. ingay ng Yung anything about wedding industry, tsaka yung mga questions na binigay ko sa inyo. Yan. Ano yun uli? Ayun, pag-uusapan natin today is yung about sa mga questions ko na binigay kanina or kagabi. Ay, may And- question yan. Oo, and also yung ang tawag dito, about your journey sa wedding industry. Wow, my journey. Yung journey. Ayun. You can start by introducing yourself, your work, or if you want to share your work, naka-activate na naman yung share screen. Feel free Wala. to do. So, Wala yung share screen dito. Kasi wala. nasa wala. studio ko eh. Anyway, Okay, wala mag-phone sa yun, lahat. introduce na lang ako. I'm Randy Garrido. Based on Taguig City, pero syempre, tapos wedding photographer, debut, yun yung tina-target natin. So, yun din yung inaaral pa natin. Tuloy-tuloy naman yung pag-aaral. So, sa photography, siguro, film days, I started nag-photography, pero hindi naman natuloy kasi nga, hobby-hobby lang yun. And then, nag-work tayo. Since 2014, nag-retire tayo. We shifted na to digital photography and then, nambuli na ako ng mga barkada ko na nasa wedding industry para isama tayo tapos
Tapos binuli natin sila na, walang TF, sama niyo ako para matutunan ko yung workflow. So, since 2015 siguro, I've been doing, wedding photography. Ganon. Yun, that's it. Based in Taguig, baka may tanong kayo. Yun, sis. All right, thank you so much, sir. Yun. How long have you been in wedding field or wedding industry? Okay, wedding industry based doon sa questionnaire na wedding industry, siguro matagal na. Kasi since nag-work ako as an administrative manager sa dalawang kumpanya, may business akong sound system. So, isa sa mga kinikater namin sa sound system, syempre is mga wedding, mga hotels wedding, Dusit, Shangri-La. So, parang in a sense, may idea na ako ng wedding sa reception. So, I learned to ask the photo and video kung ano yung kailangan nilang ilaw. Kaya nga sabi ng ibang mga photo and video na kasama ko noon is very catering daw ako sa mga photo and video kasi alam ko yung pangangailangan nila, yung hindi mukhang Barney yung yung mga tao, yung ganun. Kasi nga lahat ng suppliers talaga nilalapitan ko, tinatanong ko anong problema. Yung mga catering, tinatanong ko, kulang ba kayo ng extension? Marami akong dalang extension, gusto niyo. So ever since nasa services ako, yung own business ko. So, nung nag-stop lang ako sa sound system is parang a few months after nung I retired sa trabaho. Kasi nga, medyo mahirap na yung labanan din. Parehas din ang nangyayari sa industry natin. Mahirap na yung labanan ng sound system. Masyado mataas ng requirement ng mga equipment pero bumababa yung presyo kasi nagiging saturated na yung marami ng business na pumapasok. And then, syempre, yung mga bago, ang unang-unang diskarte kasi is they tend to lower their prices. Tapos, ganun. So, ang pinagkaiba na lang talaga, minsan is, yun nga, services na lang. Kung paano mo i-treat yung client, paano yung services mo, yung mga extra mile na ginagawa mo. Yun na lang ang panlaban. Pero, at the end of the day, may ganun, medyo mababa na. So, hindi na siya doable. Tapos, sa sound system, kada uwi mo, may sira. Alam mo yun, may mga tao kang pinapasahod. So, kaya nag-photography ako. So, nung nag-photography ako, alam ko na yung sa reception, yung program ng reception. Pero kagaya ng sinabi ko, binuli ko yung mga kasama ko. Yung, hello, sila Pastor Cliff, yan, sila Zion, sila yung mga nauna sa wedding. Nung nagwe-wedding sila, binubuli ko sila. Uy, ano ba? Sama niyo ko. Saan kayo? Nasaan kayo ngayon? Andito ko sa ganito biglaan na lang ako susulpot. Tapos nandun ako sa paligid nila, pipitik-pitik, di ba? Yun. So, 2015, yan. 2015, kasi sinabi ko sa kanila, guys, gamitin nyo na ako ng gamitin na walang bayad kasi nag-aaral ako. Sabi ko, in 6 months to 1 year, maniningil na ako. Kahit PA, kasi nga, napag-aralan ko na. Magbibigay talaga ako ng goal sa sarili ko. So, 2015, yun. Siguro, doon ako nagsimula ng freelance, gano'n. Tapos, ang isang maganda doon, marami talagang maraming mga naging kaibigan, maraming mga nakasama sa industriya na sobrang laking tulong sa journey ko. Super. Yung tipong akalain mo hindi ka naniniwala sa mga maniniwala ka sa tsamba. Super tsamba talaga ako sa mga tropa. Kasi tsamba rin yung nakapasok ko kay Francis Parang nag-post lang ata siya sa PW. Pati yung pagpasok ko sa PWP, GSP, wala pa akong pangalan. Pagpasok ko doon, tropa-tropa lang yun. Sabi niyo, sige, pasok kita. Naipasok ako doon na hindi pa ako nag-wedding. Tapos sabi parang may nag-post ata doon si Francis, si Francis. Sabi niya, kailangan niya ng PA. So, nag-apply akong PA. Tapos, gano'n kasi yung ugali ko yung lagi akong over services, lagi akong maepal na tao. Pagdating doon, sabi ko, sir, gusto mo ako na mag-drive para makapagpahinga ka? Ayaw niya pa. Susunod na gasolinahan, bumigay na siya kasi inantok na. Sabi ko, sige ako na mag-drive. So, pupunta kami ng Punta Puego. So, sabi niya sa akin, kung sino ba yung couple natin? Lagi ako nag-start ng conversation para ma-lighten up yung mood.
Sino ba yung ano natin? Sabi niya gano'n. Sabi niya, PBA player daw, basketball player daw. Hindi ko masyado kilala. Sabi ko, sino? Hutch daw pangalan. Sabi ko, si Cliff Hutch. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam yung studio. Hindi rin ako nagtatanong kasi nahihiya ako. Ngayon, tumawag yung pinaka may-ari ng studio, which is Pat. Doon ko lang nalaman na yung nasamahan ko is Pat D. So, from there, inano ko, Chamba, di ba? Chamba. Tapos from there, sunod-sunod na ako kasi nga, nag-PPA ako. Pero kinukuha ko yung manibela, nagka-drive ako. Tapos sinabi sa akin ni Francis na sabi niya, hindi ka lang nandito mag-PPA, pag-aralan mo kung paano yung tumatakbo. Pero ako dahil managerial naman yung work ko before, alam ko na yun. So mula doon, ang kinuha ko dapat lagi ako may learnings kada kasama. Kada mga kasama ko sila, lagi kong pinag-aralan how they handle the clients, ganyan, mga shooting angles nila, ganun. Ayun. Yun yung aking journey. Tapos from there, mula nun, freelance yan. Kasi sa studio, bibihira. Bibihira yung studio kasi hindi ko na ma-market. Parang sa business side of things ng photography journey ko, hindi ko masyado na asikaso. So, all freelance. Yun. Until now. Yeah, until now. Nag-isip ako before na nung umalis na kami kay Francis, kay Patty, 2019, siguro mga 5 years ako kay Pat. Pag alis namin, umalis na siya. Nagsosolo na siya, which is the Sunny 16 studio, di ba? So, shooter ako doon. Ngayon, nag-isip na rin ako na ayusin ko yung studio ko. Ngayon, nung ayusin ko yung studio ko, nag-lockdown. Ayun lang. So, that's it. So, ayun, tiis-tiis. So, kaya, ngayon, freelance pa rin. Pero, syempre, sabi nga natin na hindi naman habang buhay, malakas tayo para mas maganda pa rin yung may studio kang sarili na kumukuha ng client kahit hindi ka na nag-shoot, tumatakbo. Alam mo yun? So, yun din ang i-aasikasuhin natin. Yun ang aasikasuhin ko this year siguro. Mga documentation, ganyan. I see. So, tumitingin ako sa gilid Nandun yung monitor. Ako din tumitingin din ako sa gilid kung may question, pero andito yung camera ko. Magkatabi lang naman yung monitor sa yung camera. Anyway, so since you mentioned na meron ka mga personal na bagay na inaasikaso din, and you are a father as well, right? So, as a dad, 5 lang. As a dad, how do you balance personal life tsaka yung demands ng wedding industry natin? Paano mo siya nirarun? Ganito, iba na kasi yung situation ko kaysa siguro sa iba. Kasi hindi nyo napapansin, medyo may edad na ako, 39 na. 39. Wow, 39. Wow. 37 ako. Hindi ba humahaba yung ilong ko? Hindi, sa tingin ko kasi iba na yung situation ko. Kasi inano ko sila nung pinalaki ko sila, nakapag-aral sila, nasa kumpanya ako, corpo talaga. So doon ko sila binuno. So yung balancing them nandoon. Alam mo naman as padre de pamilya, actually walang balance yan Kasi sa culture ng natin, mga Filipino, talagang tatay yung nagtatrabaho. So si nanay yung nag-aasikaso ng mga bata. Parang nagkakaroon lang ng silbi yung tatay is yung pinakamahalaga unang-una is sa disiplina. Kasi pag pinabayaan masyado ng tatay, alam niyo naman. So ako, blessed naman ako sa mga anak ko, mga walang bisyo. Kasi lumaki sila sa simbahan. Yun. Worker din ako before sa simbahan. Kaya ngayon, nung nag-retire ako, kasi tapos na yung mga anak ko. Nung nakatapos sila, so parang yung burden of balancing, hindi na. Kasi malalaki na talaga sila. Tapos na isipin mo, di ba? Engineer na yung bunsong lalaki, so tapos na. So, sa ngayon is parang, freelance work, tapos sa bahay, expenses, ganun. Pagdating sa mga anak, yung bunso na lang, yung baby girl ko, which is 15 years old, dahil babae naman siya, so hands-on talaga si Missy sa kanya. Pero ako, syempre, limitations, and then syempre, supply ng support. Pangalawa, syempre, yung guardian din. Pero hindi ganun ka intricate o hindi ganun ka yung balanse. Kasi nga, iba na yung kalalagayan ko, tapos na yung mga anak ko. Hindi kagaya nung iba. Yung iba nararamdaman ko yan kasi nagsisimula pa lang, lalo na yung may mga babies pa, 'di ba? Tapos yun ang source of income nila.
So, hindi ko talaga sinasabi sa kanila na madali lang yan, kaya mo yan. Hindi, iba yung sitwasyon nila sa pinagdaanan ko. So, I have no right to say things, diba? Kung hingi sila ng advice, okay lang, pero hindi ko ilalagay yung shoes ko sa kanila kasi magkaiba ng pinagdaanan. Sa kaya ganun, medyo light lang. May shoot. Siguro isa 'yun sa mga naging negative din kasi yung push to pursue yung studio hindi ganun kalaki kasi nga freelance. Pangalawa, wala kang problema sa client, wala kang problema sa editing. Pangalawa, hindi ka na rin masyadong, alam mo 'yun, wala ka nang binibuild up sa mga anak mo kasi nakatapos na. May kanya-kanya ng, alam mo 'yun. So siguro kaya ganun. So yung balancing, haba ng kwento. Yung balancing hindi na masyado sa akin yung balancing. Kasi nga, libre na ako eh. Libre Bata na. kasi ako nag-asawa. Nice. 16. So, I know, sinabi mo na wala ka sa shoes nila. Just in case lang naman may magtanong na, ayun, bata, yung dumaan din sa kagaya mo, tapos ang source of income is photography lang talaga. Wedding industry pa rin, freelance. Anong may papayo mo sa kanila? Lalo Sa na sa akin, mga nag-uumpisa pa lang. O sa akin, kung lalo na sa nag-uumpisa, no? Kung may work ka, huwag ka mag-quit. Huwag ka mag-quit, promise. Ang lagi kong sinasabi before is, tingnan mo yung monthly na kinikita mo. Kailangan, makuha mo yung 200% ng monthly mo sa lowest month mo for the year. Bago ka mag-decide mag-quit the following year. Nagets mo? Ang gulo, no? Okay, isa-isahin natin. Kung magkano yung salary na tinatanggap mo, let's say 20,000. Tapos yung 20,000, kailangan makukuha mo yung 20,000 at minimum dun sa lowest month mo for the year. So, ibig sabihin, kung nag-freelance ka, at least nakaka 20,000 ka on the month of August kasi alam natin yun ang pinakamahina natin. So, ibig sabihin, alam mo na yung balanse ng buong taon is kaya. Pero kung ngayon mo yung nakuha taon na to, magre-resign ka next year pa. Yun. Ganun ka-secure. Kasi, ano tayo kumbaga client base Hindi lahat ng panahon. Example, isa sa malaking dagok na naramdaman natin, yung naranasan natin is lockdown, di ba? COVID. Super talaga. Ako super blessed ako kasi nga, work from home yung mga anak ko. Tapos, nasa Taguig kami. Super ganda ng government ng Taguig. Nasusuplayan kami sa lahat ng pangangailangan namin. Dinideliver sa bahay. So, nakasurvive kami. Ang dami nating nakikita na talagang yung nag-invest ng gusto sa gamit. Tapos, siguro after 6 months, hindi naman akalain, biglang nag 1 year, binenta na yung gamit, di ba? Ang hirap nun kasi yun ang pinagkakakitaan mo. Tapos yun yung mawawala sa'yo for you to survive. Kaya, naano ko talaga na nabe-burden din ako, naawa ko sa mga ganon. Pero nga, basta natuto ka sa isang bagay, kasama sa learnings, sa unang-una yon, haba ng point ko, pero unang-una yon, kung working kayo, may stable job kayo, huwag kayong malure sa easiness ng pagiging photographer, na solo mo yung oras mo, nakakaspasaya ba, medyo free to work ka, ganyan, camaraderie sa iba-ibang grupong kasama mo, ganyan. Huwag ka masyadong magpapalure doon. Prioritize mo yung monetary mo. Hindi lang yun sa may asawa, pati sa binata. Kasi nga, syempre, pupunta ka rin ng may family. So, kailangan talaga anuhin mo. Kasi mo, huwag ka magre-resign. Ngayon, yun yung sa monetary. Ngayon, pagdating naman kung kunyari, nakapag-resign na, tapos, syempre, may family na. Yun ang ang isa sa mga ipapayo ko is, sa industry natin, unang-una, importante yung nanay. No? Huwag nating suluhin. Ang support ko talaga, ako ever since talaga. Kasi, hindi naman silingid sa lahat na batang-bata ako nag-asawa talaga. Underage ako nag-asawa. So, bata pa, may anak na ako. So, isa sa mga naging blessing sa akin is, nabigyan ako ng super supportive na asawa. Diba? Kasi nga, hindi ako nagbinata. So, siya yung sumalo lahat. Nung nag-asawa kami, musikero ako.
So, kung saan-saan akong lugar na pupunta, 3 days, tumutugtog ako, nagko-concert kami. So, alam mo yung buhay ng musikero, di ba? Tapos hanggang sa nakatapos, syempre, kailangan na magkumpanya. So, doon pa lang, isipin mo yung pagtitiis ni Mrs. na sakop niya, tapos 4 boys pa yung anak ko. So, talagang, yun pa lang, blessed na blessed ako. So, sa akin, ina-advise ko rin na, maging open tayo sa asawa natin. Syempre, kasi, tama yun na nagiging malakas tayo. Dapat malakas tayo sa kanila. Pero, pagiging mag-asawa rin yung pinakikita din natin sa kanila at hiningi din natin yung tulong nila sa support. So, pagka ganun, kung may meron akong kilala yung kumare ko, si Jessa at saka yung mag-asawa, photographer yung lalaki. So, habang sa bahay si Mrs., yun nga, hingi mo yung tulong niya sa Facebook, sa mga marketing, yan. Magtulong kayo talaga. Tapos, hindi porket na nagtatrabaho ka, nag-shoot ka, pagdating ng gabi, do your stuff pa rin. Benta mo pa rin yung sarili mo, ayusin mo yung mga portfolio mo, ganyan. Tapos, isa sa mga nakakalimutan ng lahat kung nagbibisi na is to learn. Lagi kong sinasabi yan, na kailangan, as much as possible, sa everyday shoot mo, sa bawat shoot na nangyayari sa'yo, may natututunan ka. Kasi, dasa sa'yo yun eh. Pag may mali kang nagawa, natuto ka na wag mo nang gawin uli yun. Pag may tama ka nagawa, natutunan mo rin na, ay, pwede ko palang gawin to. Pwede ko palang ipagyabong pa to. So yun. So laging, dapat lagi ka may natututunan. Hindi lang sa sarili mo, dahil pa sa paligid mo. Yun. Kaya isa siguro sa mga is yung pakikipag-usap. Yun ang hindi ako magaling eh. Hindi. Madaldal lang akong tao. Salesman lang ako. Hindi daw. Sige. Madaldal lang akong tao kaya kahit si Francis sige, sabi mo eh. Nabubuli ko eh. Kahit si Francis nabubuli ko sa sa kadaldalan ko. Commercial lang tayo, meron nagpapa-shoutout dito. Yan ang idol ko sa events. Ayun, si Paring Darnel. Si Darnel. Uy, Lubog bro, hindi pa Iglesia. kita nabibisita. Magkikita tayo. Tuloy na natin. Bigay mo sa akin. Nabisita na ako niyan dun sa pangalawang studio ko. Ako pupunta ako sa kanila. Gusto kong maggala. Alam mo ba yun? Kaya gusto kong pumunta sa studio mo. Ano ka ba? Kasi gusto kong maggala. Bore na bore ako sa bahay. Pag natapos talaga yun sa babasa. Pwede na. Tapos Erickson Flores ka. Hello, Uy! Kuya Randy. April 20, si Erickson. Binuka ko niyan. Uy, mamaw yan. Si Sir, Uy, alam mo kung saan nagsushoot yan? Si Sir Eric. Kilala mo ba? Wala mo masyado kilala sa Sa favorite mo yan. Sa NT. Okay. Hi, Sir. Basta po. Hi, Sir. Baka chinismis mo. Ay, hindi Oy, tahimik lang tayo. Ayun, Sir Ed Wood. Sir Randy, kuya, kahawig mo to. Pero konti lang. Sino yan? Teka nga. Ed Sino nga? Wood, W-T. Yung last name sa Facebook. Sino yung inano niya? Tingnan ko nga kung sino yan. Ikaw din, tinagka niya. Kamukha mo daw sarili mo. Kala ko si na naman. Marami nagtatag sa akin eh. Pagkamukha ko si D Asuncion din. Sir D. Sabi ko, uy, ano yun? Sabi ko, it's an honor. Lodi. It's an honor. Ayun. So, my next question is, I think na sagot mo na to eh. So, doon na tayo sa pang-apat. Ba't di ko makita yung yung mga chat? Nakikita ko siya dito sa cellphone. Sa cellphone? May 15 viewers na tayo. Ang dami. Ba't wala pa yung Ba't wala pa yung grupo ko? Itong mga to Sabi ko, sugurin. Teka, i-tag ko nga. Wala. Nakikita ko siya. Hindi yung page. Please ba sa'yo? Nga lang, gamit ko cellphone. Kaya nakayupo ako. Send ko sa Facebook.
Guys, kung may question kayo kay Sir, pwede nyo rin siya utangan live. Hindi, joke lang. Pwede naman. Pwede naman talaga eh. Hindi ako tumatanggi, sis, sa totoo lang. Pag sinabi Ayun. na, kilala ko ng lahat yan. Pag sinabi, uy, Kuya Randy, pautang naman. Oh, sure, sige. Wala akong problema. Pag may pera. Kaya walang kumakausap sa akin, hindi daw ako makausap. Hindi makausap ng matino pag utangan na, no? Ayun. What challenges have you faced sa wedding industry? And paano mo siya nalampasan? Okay, gawin nating dalawa para umaba-haba. Matatapos na tayo. Ang bilis ko eh. Oo, kasi nasagot mo yung number 3 kanina eh. Kaya, hindi kasi walang mga nagtatanong sa comments. Tanong kayo guys. Sige, para marami. Okay, para magtanong sumikat daw ako. kayo. Para sumikat ako. Sa dalawang bahagi ng photography sa wedding industry. Unang-una pag SO, pag studio owner. So alam na natin 'yan. Syempre, ang hirap lumaban sa market. Kunyari, ang target mo, sa akin kasi yung studio ko, ang target ko is B and A. So, yun nga, nararamdaman ko naman yung mga nangyayari, 'di ba? Syempre, yung mga lowballer, tas maraming magrereklamo, 'di ba? Ang problema kasi hindi nila malalaman hangga't di sila nagsisisi. So, ibig sabihin tapos na yung event. May follow-up question ako dyan. So, Sige, nahihirapan talaga. Pero ako, yun ang isang mga struggles natin. Unang-una is bumababa yung industriya. Sa totoo lang. Siyempre, hindi natin sinasabi na bumababa din yung mga mamaw natin, di ba? Kasi may market talaga. Pero kung kagaya natin na hindi ko kasing kapangalan sila, di ba? Siyempre, mahirap lumaban. Pero, yun lang, tuloy-tuloy pa rin. Alam mo, hindi talaga ako nag-ending ng negative, sorry. Pero yung tuloy-tuloy pa rin, isa sa natutunan ko doon is, stand your ground. Kaya nga nagpi-freelance ako. Kasi, ayokong mag-sacrifice yung branding. Pangit, medyo mayabang ang dating. Pero mahalaga sa atin yung branding. Isa sa mga tinuturo din yan. So, nananatili ako doon. So, okay lang sa ngayon, kagaya ng sinabi ko yung business side hindi naasikaso, okay lang din. So, madalas mga previous client ko, yung mga yun ang nakukuha ko, yung mga maid of honor nila, kita nila kung paano yung output, ganyan. Siyempre, pag kaya, pag hindi, wala rin. So, hindi rin sa akin uso yung tawad-tawad, ganyan. So, sa business side. Sa freelance, ang isa sa naging hurdles natin, sa ngayon napakarami na natin talaga sa industriya. Super. Ay, oo, ang dami. Sobra. Super dami. Tapos, pangalawa is yung dahil nga napakarami, marami tayong homegrown. So sa mga studio owner, nag-homegrown na rin sila. Yung PA nila, pinapa-step up nila, which is correct I fully support that kasi ibig sabihin mabuti kang amo kasi binapayagan mong mag-level up yung tao mo, di ba? After 6 months, after 1 year, shooter na rin yan. Diba? So ganoon naman talaga. Pero yun nga ang nagiging problema, hindi dumadami yung events, dumadami tayo, no? So ang nangyayari ngayon, target na lang talaga. Target na lang. Yung tipong, kagaya natin, sa mga secret group natin, di ba? Pag may naghanap, pag na-late ka ng 5 minutes, huwag ka na mag-comment. Kasi, pag doon sa post na 5 minutes, nasa 40 na yun, 40 na yung nag-comment. At pag tinignan mo yung 40 na yun, pag nakikita ko nga sa mga groups, lalo sa wedding, tas 104 comments, scroll up. Ako nga, Hindi na ako kasi kagaya niya sa PWP, di ba, sa GSP. Alam naman natin na may mga nakakapasok na ngayon, di ba? Dati mahigpit tayo, di ba? Nirereklamo na nga yan sa kapumunuan, sa mga admins na may mga nakapasok na parang nagpapanggap lang. Parang ganon, hindi naman discrimination, pero iniingatan kasi natin iniingatan din ng mga studio na yun yung manpower pooling site natin So dapat makakuha sila doon, hindi na nila kailangan ng sample. Alam nila na maayos yung tao. Pero nga, marami nakakapasok. Ang nangyayari ngayon is, sobrang dami. Alam na natin na, pag may 40 na nag-comment, alam mo lahat nung nag-comment na yon able. Di ba? Can and able. Madalas, mas magaling pa sa'yo.
Eh, Kaya hindi huwag ako, ka na magbaka sakali. saka kahit tropa, hindi ako Oo. nag-ATM. Sa totoo lang. Ayoko nung ganun. Yung, Unless nag-post siya sa naka-post na mismong nakalagay profile na niya. DM me. Oo. Oo, DM me or PM me. Kahit sa PWP, si Brian Villamor, madalas yan, na PM me, ganun siya, PM me. Tapos lagi rin, mabilis din ang ano niya, mabilis din ang reply niya sa akin. Meron na, boss. Anong camera daw ang gamit nyo at lens? From Aaron, Ayu, ah, 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 Ayu, tama ba? AUH. Watching from Abu Dhabi. Uy, Abu Dhabi. Maganda. Totoo ba yun? Anong oras yan? Di ba gabi dyan sa Abu Dhabi? Ayan na. Ito 1 agad minute eh, ago totoo lang. ba yun? Totoo ba yun? Ito, ganun agad eh. Batiin mo muna. Hello po, kung totoo Hello man kayo po. nasa Tas, Abu Dhabi. totoo ba yan? Saka mo sabihan. Totoo ba? Uy, last na podcast, sabi, watching from UK daw. So, biniro namin. Napanood ko From yun. ukay-ukay, ganon. Oo. Yun pala, Pinatunayan totoong niya sa pa. UK talaga siya. Kaya nga, pinaglaban niya, pinatunayan niya. Paano inalik? Oo. Sabi ko, sorry naman. Yung pala na i-share ko siya sa mga maraming groups ata yon, sa mga freelance group ng Kuya Eric. Bakit ganun? May mga hidden comments. Ano nangyari? Ikaw nag-hide? Hindi. Si Darnell Naka-all hidden. comments ako, wala namang hidden This is comments. comment might include sensitive content or spam. Si Darnell na naman. Nakahid. Ito talaga si Darnell Hindi, talaga. ang comment niya lang yan ang idol ko sa events. Yun lang Ba't nakikita ko. ganun? Hidden. Okay. Hindi ko Ang alam. ano ko ngayon, ang... Tapos, pa-shoutout daw kay Patrick Zeneniel. Uy, magandang. Sa'yo nagpapa-shoutout. Sino nagpapa-shoutout? Sa akin ba? Sa akin. Oo, ikaw pa ba? Hi, sir. Okay, sa- Thank you sa Anong laging- camera? Oo, anong camera daw? Okay, nag-start ako sa Nikon. Nikon talaga, Nikon. Kasi, Hindi ko lang alam kung yung ngayon yung tinatanong niya. pero yun, anong camera gamit niyo at lens? Okay, gusto ko lang mabigyan ng history. Nag-start ako ng Nikon dahil maganda talaga yung kulay ng Nikon. Sa photography sa buong mundo, Nikon talaga yung before. Tapos, for how many years? Hanggang sa nag-full frame, Nikon pa rin. Yun. So, nakompleto natin yung lens lineup natin. 85, 35, puro mga art. Tapos 70 to 200, 24-70, nakompleto natin yan. Nakompleto natin yan. Dahil din sa pag-freelance, no? Ngayon, ang problema kasi, di ba, merong mga loyalista. Hello, mga loyalista. Si Kuya Randy, makikipag-away. Hindi. Sa mga loyalista, hindi ako brand loyalist sa totoo lang. Kaya, nung nag-upgrade ako to mirrorless, ang iniisip ko talaga is Canon. Gusto ko mag-Canon sis kasi, unang-una, ang ganda ng mount ng Canon, yung RF mount. Ang laki ng future ng Canon. Nung naglabas kasi ang unang naglabas is, 'di ba, si Sony. Tapos nung naglabas na kaya hindi ako nag-Sony kasi walang budget. Lumabas si Canon, lumabas si Nikon, kamote si Nikon. Kumuha ko ng Z6. Pagkalabas, may Z6 na ako. Ang problema, kung saan pupunta yung focus na out of focus, hindi pa ganun. Malay ko ba na after 3 months, magkakaroon siya ng tatlong firmware software at maaayos niya. Hindi pwede sa akin yun. Kasi nung binili ko siya, gagamitin ko siya . So, nung pumalya-palya, buti nandun yung isang camera ko. Alam mo yun? So, wala akong panahon sa kanya. Hindi, barang araw, magkakaroon din ng Kaya binenta ko agad. Pinasa ko agad yung Z6. Ngayon, sabi ko magka-Canon ako. Talagang yung budget ko is for Canon talaga. Ngayon, ang nangyari, gusto ko yung lineup ng Canon. Yung Nikon, wala pang lineup ng lente nun. Kasi nga, ang tagal ni Nikon naglabas ng mga lente. Parang naglabas siya ng 24-70, f4 pa. 'Di ba? Parang, 'di ba? Dapat inuna mo muna yung 2.8, 'di ba? O something. Sa bagay, pag inuna yung 2.8, wala nang bibili ng f4. Something ng ganun. So, Canon. Sa budget ko sa Canon is the RF lens, RF cam, R. The R. Totoong sa Abu Dhabi yung Tuklasan. Inimbestigahan.
So R, ang problema ko is dahil nga sa, syempre sabi nga nila, may edad na ako, medyo masela na ako at saka medyo gusto ko secure yung gamit. Nung tinitingnan ko na, actually bibili na ako ng R, isang card lang. 1 SD card lang siya. So tinanong ko sa Canon, tinanong ko sa mga tropa, ano bang dual card ng Canon? R5? R6? R5? R6. R6? R5 pa nun, wala pang R6. Kaya lang yun ang presyo nun. Oo. Pag binili ko siya, wala na akong panlente, di ba? R5, yung bago, di ba dalawa yan na R5? Yung isa dual, di ba? Hindi, alam ko pag R5, yung number, dual na lahat eh. Oo, dual na, di ba? Ang naka-single lang is yung R. RP. Yung At saka RPR. Oo. Oo. Yun Ang lang problema nga, kasi. yung budget ko pang doon lang kasi binigyan ako ng anak ko ng 150. O, di ba? Binigyan Sana ako all. ng engineer ko, yung bunsong anak ko ng 150. Sabi niya sa akin, kala ko ba papa magpapalit ka na ng system? Kung 2 taon nang papalit ka ng system, di ka makapagpalit-palit. Sabi ko, wala akong budget eh. Magkano ba kailangan? Okay na ba 150? Sabi ko, sige, okay na 150. Kaso nga, yun, na-disheartened ako kasi yung R series niya is single card. So, tinignan ko sa market, isa pa sa naging ano ko is kainitan ng Sony. Sa freelance, laging Sony yung kinukuha. Sony nahanap. Hindi to pagalingan guys ha. Hindi to brand wars ha. Ang pinag-uusapan Hindi ko dito rin- kung ano hindi ko yung rin kailangan ng magets eh. market. Oo. 'Di ba? Kasi nandun ako eh. Hindi Freelance ako eh. ko rin magets kung ano. Yun ang kailangan ng market. So para mabenta ako, kailangan ko mag-Sony. At saka pwedeng mag-aral ako ng video, 'di ba? So, yun. Kaya nag-Sony ako, A7 III and then A7 III hanggang ngayon gamit ko. Yan yung gamit kong camera ngayon and then 85 na art. Importante yung naka-art lens ako. Hindi naman dahil sa pride sinasabi niya na yan. Hindi. Pero kasi Ang napapansin ko lang sir lalo na sa glider, kapag video, hanap talaga nila Sony. Tapos kapag photo naman, mostly Canon tsaka Fuji color yung hinahanap nila eh. Bihira sis. Bihira pa rin. Bihira pa rin naghahanap ng Fuji. Kung titingnan mo siguro mga 10% lang ng post na ang requirement nila is Fuji. Oo nga. Bihira pa rin. Madalas Sony pa rin. Sony talaga. Honestly, yun ang katotohanan eh. Eh saan ako kumukuha ng trabaho doon sa dalawang site na yun. So, yun lang talaga. Sony, wala akong problema. Kung marami akong pera, kukumpletuhin ko lahat eh. Diba? Oo, bilhin mo lahat. Sony, Leica, para pag may nag-apply, anong Fuji. kailangan nyo? Meron ako. Diba? Oo. Kaso, Yun ang mahirap sa freelance, no? Si SO, walang magandang lineup yan lagi. Joke lang. Hindi. Ang laging nire-require nila mga freelancer. Oo, totoo lang. Kasi ano yun eh, it's a fair game, guys. Lagi akong ganun. Fair game yun. Kung ikaw freelance ka, sabihin mo, ano ba, alam mo yung mga naging usapin na na issue sa nasa Pana, nasa Indian. Oo, yan. Wala naman sa Pana, sa Indian yan. Wala namang problema eh. Eh kung pares kayong magaling, ako yung studio owner, tapos nag-post ako, pares kayong magaling. Yung isa 'di ba? Mas maganda yung gamit ng isa. Saan ako mamimili? Pares naman yung papatiip ko. Di kunin ko na yung mas magandang gamit. Eh pares naman kayong magaling, di ba? Pero syempre, hindi ako kukuha ng hindi magaling na maganda yung gamit. So ngayon, Sony ka na talaga? Sony, ando pa rin yung Nikon ko, pero ang importante, gusto kong idiin sa kanila dahil nga galing ako ng Nikon. Tapos, kumbaga may mga nakakakilala na sa akin, alam na yung shoot ko. Importante talaga, nung unang-unang araw na binili ko yung body ko, kailangan meron akong 85 na lens. Oo. Kasi kung mawawala ako sa circulation mawawala ako sa circulation ng freelance kung wala akong lenteng 85. Kasi alam naman natin beauty lens ng yun. Kahit anong lenteng iba, basta yung 35 ko. Yung 85 ko nandun. So sabay kong binili, 85 na art at saka yung A7 III. Dahil sabay sila at 150 na price, napilitan ako mag second hand ng body. Kaya second hand yung body ko. Eh kapanahunan nun, wala pang second hand na 85 na DGDN. So brand new. So yun lang dalawa. Talaga extra battery. Tapos ang ginawa ko, bumili ako ng adapter lang ng pang Nikon to Sony. So struggle yung adapter na yon, talagang nagfe-fail, nagbaback focus yung mga lente ko ng pero kailangan tiisin. Tapos hanggang sa unti-unti ipon ka na ng lente pang Sony. Ganun. Kailangan pa nga ng sabi ni Coco Edison,
hello, Sony number 1. Okay. Joke. Ikaw na. Sony number 1 sa glider group. Hindi, pero totoo naman, laging hanap ng mga SO, Sony. Pero ako kasi, as an SO, wala akong pake sa gear. So, kung ano yung gamit mo, edi yun ang gamitin mo. Basta yung output na binigay mo sa akin, dapat yun yung output na gagawin mo sa studio ko. Ganun. Oo, tama yun. Sa output ako natingin. Kasi wala naman Pero ako alam ano? sa video kasi. Pero Wala sis, Hindi naman ako kung may marunong limang mag-edit. nag-apply sa'yo, Mm. naglima nag-apply sa'yo para parehas yung output pinakita at yung isa, pinaka high-end na gamit ang gagamitin. Di ba, syempre, medyo kikiling ka pa rin dun sa alam mong mas capable yung gamit. Reality. At hindi rin. Sa feedback na rin ng mga nakatrabaho nila, syempre meron tayong community ng mga tropa-tropa na pwedeng Ayun. mapagtanungan. Uy, ano attitude nito sa work? Ganun. Anong attitude nito sa shoot? Ganun. So, yun. Kung hindi sa output makuha, attitude pa rin, pre. Syempre. Nung recent, di ba, ang daming nakapost na, iba yung output saan? Oo. Isa pa yan. Para sure lang, hanap ka ng tropa na pwede mong pagtanungan. Kasi mahirap na. Naabutan mo ba yung post ka pa pero tropa mo lang naman kukunin mo? Umugong din yun. Ganun ka na mag-post, tropa mo rin lang kukunin mo. Parang ganun. Ang dami nilang ganun. Pero at least, nai-spice yung grupo. Pero ako, hindi kasi ako nagre-reply sa mga events. Hindi kasi hindi porke tropa mo. Yung tropa na yun, hindi naman laging available. Lalo na pag, ang tawag dito, peak season or hot date. So, wala kang choice kundi mag-post ka. Syempre, unahin mo yung tropa mo bago ka mag-post dun sa group na yun. Diba? Ganun Pero ginagawa ko eh. So, kung di siya available, syempre, kunyari ako, hanap. sa akin, mas mabigat. Although may mga pini-PM ako, mas madaling mag-post agad. Kunyari, lalo na, nasa shoot ka, di ba? Nasa shoot ka. Post mo na lang muna. Ngayon, pag may nag-PM sa yung tropa, yun. Saka yun. O di, Kaya yun kunin mo, oo. Pwede din. Yun ang nagiging dahilan ng iba na, ba't nag-post ka pa, tropa mo rin lang naman kukunin mo. Yung kinuha mo, wala naman dito sa nag-comment, di ba? Yan, hindi ko alam yung issue na yan. Pero... Actually, fair game yun, guys. Huwag tayo masyadong balat sibuyas. Oo. Fair game yun. Di mag-comment ka. Kung ayaw mag-comment, dahil hindi ka kukunin, di huwag ka mag-comment. Correct. Pero magko-comment na nga lang, pambira. Alam mo na may kaka-copy-paste mo na lang yan eh. Nasa mga frequently phrases na use yan sa cellphone eh. Yung gilis ko, nasa notepad ko na sa cellphone pa. Copy-paste na lang ng copy-paste. Pasok na. Naalala mo yung patalastas lang ako sis. Naalala mo yung sinabi ko nung last, niyo. Nasabi ko gawin mong topic pag ako kausap mo. Ano yun? Yung isang tanong. Nung last time na Price ba yan? Yung mga rate ba yan ng photographer? Tungkol ata sa rates yan. Oo. Hindi ko na maalala, kaya sabi ko sa'yo Pero may gusto akong itanong. Sige, go. Sa recent natin. Kinukuhanan mo ba kasi? Polaroid. Ayun. Ano yun? May gusto akong itanong. Sa recent na issue ngayon. Kaya mo bang mag one-man photo and video SD? Ito yan. Sige. Okay, guys. Pauna lang. Meron akong disclaimer, guys, ha. Sa akin lang to, ha. Huwag niyong respetuhin yung idea ko. Basta tinanong ako, sasagot lang ako. Okay? Ang sa akin, yan is, hindi ko alam. Hindi ko alam ang workflow kung paano gagawin. Hindi ko maisip man lang o ma-imagine man lang kung paano ko gagawin na makatarungan. Ang problema kasi, sa akin, laging sa akin para safety ako. Sa akin kasi, ang lagi kong iniisip, yung maibigay ko yung karampatan sa kliyente. At may sobra. Yun. Maibigay ko yung requirement nila at requirement ko. Unang-una kasi, pag requirement nila, madalas hindi naman nila alam. Hindi, okay lang yun. Sige, picture-picture lang kami. Siyempre, ikaw, nasanay ka na sa wedding industry,
alam mo na yung pwede mong pang ibigay na mas matutuwa pa sila. Ay, may ganito pa pala, may ganito pa pala, di ba? So, yun. Ngayon doon sa one-man team na yon, hindi ko, actually, marami ako naka-PM niyan tungkol dyan eh. Andiyan sila, alam mo naman, yung mga chismo, mga marites. Mga marites. Mga marites, automatic, ang daming kong kachat. Ikaw rin, ang daming mong kachat nun, sigurado. Kilala ko na nga kung sino yun eh. Muntik na nga ako maglagay ng group chat para ano eh, mga chismoso na lang, dito na lang tayo para hindi mahirap, replyan kada isa. GC name, one-man team. Ang naano ko doon is, ang sinasabi ko sa kanila is, sabi ko sa kanila parate is, kasi ako, nasanay, sa akin, hindi ko nga alam yung two-man team na SDE. Hindi ko alam kung paano ipo-pull off yun. One more yung one-man team na SDE with photo pa na isang tao. Pero sa akin, yung photographer ng isang wedding, isang photographer, hindi din yun ang minimum ko sa standard ko. Ang standard ko, 2 talaga. Pero, kaya ng isa as long na mag-a-adjust yung video team at mag-a-adjust mag-a-adjust yung tawag doon, yung sequence, day sequence ng event. Kasi kagaya niyan, tumatanggap naman ako eh. Sabi ng iba. Tumatanggap ako ng solo photo. Oo. Pag sinasabi ko sa studio, sir, pag tumanggap ako ng solo photo, tapos madalas SDE yung video, uso yan din, yan. Sinasabi ng iba, unfair din yan. Full team SDE yung video, 4 sila, tapos isa lang yung photo. Kasi madalas niyan, yung studio owner, videographer. So, kumbaga, may killing siya doon. So, yun yung panglaban ng studio niya, which is the movie, siya na yung main. The video, oo. Hindi masyado yung stills. Meron namang studio owner na sa stills na mobililan. So, fair game talaga. Ang sa akin lang is, babalanse tayo. Kunyari, solo photo ako. Pagdating ng preps, huwag kayong magbiyak. Alam mo yun? Oo. Sabayin yung isushoot yung groom, yung bride, tas ako, nag-iisa ako, hello, kating niyo ako, hindi ako kaaway. Tulungan niyo po ako, nag-iisa lang ako dito. Hindi ka konting shot pinansin. lang ako doon, makakuha lang ako, di ba? Okay. Oo. Ay, wag na yan. Nag-shoot kay Pat D yan eh. Iniwan ka. Uy, meron akong karanasan yan na nagdi-details ako. Yung tipong, yung video team, alam mo lahat ng nakakakilala sa akin yan, kilala nila ako. Kasi kahit na hindi ko ka-event, nangyari sa Manila Hotel, may ibang photographer na may ibang wedding, may ibang bride, nilalapitan ko lahat sila. Hinahay ko talaga. Ganun ako ka-epal na tao. Kasi gusto ko sama-sama yung suppliers eh. Magkakasalubong tayo sapat ng buhay natin. Isang industriya ang ginagalawan natin. Kaya sinasabi ko sa kanila, sabi ko, uy kuya, sabi ko, wait lang kung mag-shoot kayo ng gown, wait lang muna. Shoot ko lang yung flat lay. Yung flat lay na sinushoot ko, nakaabang na yung isang video. Tapos 4th floor kami, walang elevator. Tapos nakita ko na lang pabalik na sila galing sa napakalayong garden. Dala-dala yung gown. Sabi ko, Pops, ano yun? Sabi ko, ba't hindi niyo ako tinawag? Sabi ko, pambira, 3 pitik lang gagawin ko doon eh. Tinawag niyo ako, sana nakabalik na ako. Ano yung ako mag-isang magbubuhat niyan ngayon, di ba? Yung ganun. So, bala-balanse lang din. Kaya naman. Pero yun nga, sinasabi ko na agad ng maaga sa studio. Kasi nga, natutunan ko nga nadala ako. Kaya lagi kong sinasabi, okay, Pops, tatanggapin ko yung solo photo. Pero, pa-advise naman sa video na naman, alalayan ako. Sabihin, hindi ako alalayan na tulungan, buhatin. Walang ganun. Ang sa akin lang is, maging considerate doon sa workload mo during the day. Para parang teamwork na rin kasi yan. Pero pag nag-wedding naman. kasi, promise, pag may mga makakasama ka sa wedding na, kasi di ba puro freelance kayo, na parang hindi ka kakilala. Nakadalawang wedding pa lang naman ako. Pero kasi, ang ginagawa ko, yung magagaling ang nag-shoot, more on candid ako. Bali, backup na ako. Kasi hindi ko naman talaga forte ang wedding. So, kumukuha ako ng magagaling na team. Ako rin pag client ko, direct client ko, wedding, hindi ako mag-shoot, makukumpleto. Kasi kumukuha ako ng mas magagaling sa akin kasi pangalan ko yung dala-dala nila. Correct. Hindi ako nagpapanggap. Oo, Kaya hindi talaga ako nagpapanggap. Sinasabi ko na pagdating nila, oy, mga sir, wala akong alam dito. Hindi, ako naman, bossy. Para hindi kunyari. naman ako ganun. So, tapos, hindi, bossy kunyari ako kasi nandun yung client eh. Tapos, ang mahalaga kasi, pag
kapag nakabitaw ka sa isang chore pala, pag nakabitaw ka doon, magkakaroon ka ng bird's eye view. Mas mapapangalagaan mo yung main client mo, which is the Oo. couple. Naka-observe ka. Pwede hindi kang ka hatakin nakatutok anytime. eh. Oo. Yes, malalaman mo ngayon, naging problema. Okay, ganito, bawiin natin sa post-nap to, hindi na natin magagawa ngayon. Makakagawa ka ngayon ng solusyon. Mas tinitreasure ng clients yun. Yung ganun, yung mga extra mile na ginagawa. So yun yung naisip ko. Ngayon dun sa one man, wala talaga akong masasabi. Hindi ko talaga maisip. May nag-comment niyan kung paano yung mangyayari. Meron daw nakasetup na isang camera sa video, tapos siya yung magpo-photo, tapos during break time daw, mag-e-edit. Nga lang, ang problema doon, paano ko natabig ng bisita yung isang camera mo for video, for di ba? Yung para naka-still lang siya na video. Kasi nga, iyak ka na agad, di ba? ang sabi ko nga kasi is, hindi ko mawari paano yung service, yung output. Doon ako sa output eh. Yung output, Pag sinabing work lang, kaya mo. Kasi ang gawin mo, yung na lang, tapos screenshot mo na lang. Di may photo ka, may video ka, di ba? Yun naman talaga yun. Pero ang mas priority ko kasi hindi ko iniisip yung workload. Ang iniisip ko is, ano yung output? Nakasalalay ako sa output eh, di ba? Tuloy-tuloy Tapos balita ko pa, yung budget is 3.5. Yun na yun, 1-man team. Kamusta naman? Wala akong wala akong masasay. Pero kung yung amount niya na 3.5, okay, pag may kumuha, di ba? Wala. Alam mo, super lenient ako sa ganyan eh. Kahit na sabihin nilang 100, gusto nga nila maghanap sila ng freelance, ng XD. Wala sa akin problema yan, hindi ko ibabash yan. Gusto nila yan eh. Di ba? Hindi lang ako magko-comment, di ba? Okay lang sa akin, pero hindi ako mag-a-apply. Minsan, pinipm ko, pang-asar. Oo. Hindi lang ako magko-comment, pero pinipm siya, pa-apply po, baguhan. Kasi kailan po yan, ay, hindi na po ako available. Yung tipo pag nakita na yung portfolio ko, ay, hindi pala po. Okay, bad. Oo. Tama. May question dito, sir. Sige. Si Tonsi Escanio Guy. Sa wedding, sir, ano mas gusto mo? 85 or 50? Okay. Shout out. Hello, Sir Tonsi Escanio Gay. Okay. Ganito. For me, depende kasi sa setup eh. For me kasi ang setup ko, kung prime shooter, 'di ba? Nagkakaroon ng ganyan eh, mga prime shooter, 'di ba? Sa lineup ko kasi since Nikon ako nag-start is 35-85. Ngayon, meron namang prime shooter na ang lineup is 50-105. So nagigets mo? So parehas mong makikater at magagampanan yung trabaho mo using both setup. Dalawang lente lang. Ang pinagkaiba lang yung yung adjustment mo. So, you can cover the wedding using 35-85 setup and ganun din kung using 50mm. Dapat pala hindi ka nagpalit ng Sony, no? Kasi may nilabas si Canon, siya lang merong ganun eh. 25-105, 2.8. Hindi, yung 24 nga niya. 24-105, 2.8. RF Meron nga siyang F2 May F2? Yung 24 to 70 ano ba po yun? 2.8 siya? Yung 28 to 70, F2. Oh, F2, halimo. Oo. Matagal na yun. Pero yung bago kasi ngayon, 24-105. Grabe naman. Tapos 2.8. Full frame? Wala nang tanggalan ng wala nang tanggalan. Pero pa rin, syempre, pagdating sa dulo, iba pa rin yung 1.4, alam mo yun, syempre. Marketing yun. Ang laban mo yun. So, sa akin, sasagot ko, I'm using 85. Kung ano yung gusto ko, kung ano yung nasa akin. So, yung 85 na sa akin. Pero doable din sa akin yung 50. Kasi during the preparation, prep time, lalo na pag maliit yung place, di ba? Pag mag-beauty shot ako, using my 85, wala na. Hanggang liig lang. Alam mo, hindi mo makuha na ng half body yung bride kasi nga wala akong 50. So, doon ko na iisip na kailangan ko ng 50. Pero kumbaga, hindi rin mamamatay yung workflow ko on that day kasi may 35 ako. So yun. Pwede rin.
Ang problema mo, pag nag-50 ka naman, 5105 ka naman, mangangamote ka naman sa mga wide. Kunyari, maliit din yung venue mo, tapos shoot mo na yung bride kasama yung mga bridesmaids sa kama. Wala ka na maatrasan. So, yun din Dapat naman yung naka pinunta. 35 ka. So, may pros and cons. Ang maganda lang dun sa pros and cons nila is yung cons nila na ano yun, napupunan ng ability ng photographer. Yun yung ano. So, kung alam mo yung kahinaan ng gamit mo, ng system mo, dapat nasa sa'yo yun na kaya mong punan. Diba? Correct. So, yun. So, yun. Sa akin, 85 kasi yun ang meron ako. Kung may 50 ako, definitely, I will use 50. Pero siguro mga 60%. Saka tinitingnan ko yan eh. Tingnan nyo guys kung ano. Meron nakapagsabi niyan sa akin na tingnan nyo sa Lightroom, lahat ng shoot nyo, ilabas nyo, tapos tingnan nyo sa metadata, kung ilang percent sa buong wedding nyo sinushoot ng prime lens, ng 2470, para malaman nyo yung mga mahalalagang lente sa inyo, na parang you can do without naman, or you cannot do without yun. Parang ganun. Tama. Tsaka may mga ano naman kayo designated na na lugar na ilalagay. Halimbawa, kung sa bride ka, details ka, ganun. May ganun eh. Pero depende na lang kung all-around photographer ka, ayun, dali mo na lahat ng lenteng kailangan mo. Diba? Tas mabigat. Oo, mabigat nga lang. Ayun, may Ay, question ano nga pala? si Sir... Sige. Sino? Si Sir Dax ng Baby Village. Hi. Okay. Hi po, Sir J. Steele Dakudaw. Hello, good PM to both. Have you experienced cancellation of booking ng shooter? If meron, how do you deal with that? I just want to address this since marami ang issue na ganito nowadays. Okay. Sir, diba inano ko na yan sa'yo? So, ibig sabihin Minarites ko na yan sa'yo. Yes, ibig sabihin merong yung may SO ka? nag-cancel sa akin. Oo. SO SO siya. ka ba? SO Tapos siya. kinancelan Kinancelan ka ng shooter mo. So, ng naghanap ka freelance. ng freelance. So, for example, ayan, meron akong ganyan nangyari sa akin last year. Bad trip ako nun eh. Kwento ko na. Hindi ko pa pangalanan, pero kukwento ko na. So, Pero bibigay. 6 months ago ko pa siya binook para sa birthday party ng regular client ko. Video lang naman. Video highlights. Tapos, parang 10 p.m. before ng day ng shoot. Kinabukasan, shoot na. 10 p.m. nag-cancel. Sabi niya, may emergency daw. Hot date yung kinabukasan na yon. So, hindi naman ako bobo, di ba? Alam ko na yan. Alam mo yan. Di ba? Alam mo yan. So, kung may possibility kasi, dalawa lang yan. May possibility na, hindi porke 6 months ago ka pang nag-book, nag-down payment ka pa, ikaw pa rin yung kukunin niya, pipiliin. Kasi, dahil hot date, yung date na binook ni client, may possibility kumuha siya mas mataas yung TF. Oo, totoo yun. Diba? Syempre, hindi naman bobo ang lola nyo. Galit na galit talaga ako kasi hanggang alas 12, hanggang madaling araw, naghahanap ako sa glider ng ng shooter, ng main, para mag-cover ng video highlights ng client ko. Bad trip talaga. Alam mo, binlock ko yung taong yun eh. Tapos talagang sinabi ko sa mga kakilala ko, huwag niyong kunin yan. Hindi ko nire-recommend yan. Hindi ko naman pinost. Pero tinag ko siya. Ngayon, pinopost na nila. Pero tinag ko siya. Ayun. Tinag mo siya, di ba? Oo, tinag ko na lang siya sa comment. Napaka-professional mo po. Ayun. Sa akin, okay. Tapos ka na sa rant mo, di ba? Kapag labas ka na ng sama ng loob mo. Sa akin, wala pa naman nangyari. Pero ang treatment ko dyan is, sabi sa inyo fair yun eh. It's your utmost right to be mad. Ngayon, karapatan din niyang mag-cancel. Kaso may mga consequences na nararanasan. Yung pag kinancel niya sa base ng pagiging freelance, pangalan niya yung sinisira niya. Yes. Ang sistema, SO yung kaharap niya. Yung kinancelan niya. So definitely, kung SO yan, marami rin kilalang SO yan. Diba?
So, yun yun. Kung maging freelance ka, ang brand mo kasi sa freelance mo is your name eh. 'Di ba? So, Hindi dapat studio mo hindi talaga masisira yun. Ngayon, sa SO naman, hindi mo talaga mapipigilan. May mga ganun talaga. Ang sistema lang is, yun nga, mahirap talaga. Yun din ang hirap ng pagiging SO. Kasama yon. Kaya nga dapat may overhead ka, di ba? Kasi para sa sakit ng ulo, di ba? Hindi yung pang TF lang nung lahat. Kaya, di ba? Kaya yung mga sikat na at saka yung mga haligi na sa industriya, 200, 300,000 ang package nila, di ba? Kasi meron silang ganun eh. Kaya kasama yun sa pagiging studio owner. Ngayon, sistema, yung to mend that, yung iba, ang ginagawa is, kunyari, nagka-emergency, bago ko ipaalam sa studio, may kinalabit na akong tropa na pwedeng kumalili. Di ba? Yung tipong Siguro, may ipapalit ka na agad. Iniisip ko, siguro sinubukan niyang gawin, kaya nga gabi na. Ang problema, sa last dahil nga hot date, wala na siyang magawa. Kaya gabing-gabi na siya nakapagsabi sa'yo. At ang pinaka magandang dahilan para hindi ka makatanggi is yung salitang emergency. Yun lang yun. So, kayo mga freelancer, wag niyo namang gawin yun. Sa hindi akin, hindi magandang alam mo, napaka-unprofessional nun. Ako lagi kong sinasabi, kagaya ngayon, nag-freelance ako. Ang main studio ko pa rin is Sunny 16 kay Francis Perez kasi super laki siya talaga nagturo sa akin. Diba? Ayaw niya rin tapos sasabihin na siya nagturo sa akin kasi kinahihiya niya yung mga shots ko. Ay, grabe naman sa akin. Pero ako lagi ko sinasabi, si Francis nagturo sa akin para mapahiya din siya. Hindi kasi super close kami ni Sir Francis. Ngayon, ang lagi kong sinasabi, first ko siya. Baga, main studio pa rin siya ang kumukuha sa akin. Pero may mga time na pag sinasabi niya ako na, uy, ganito, may booking na ganito, meron ka pa ba? Sinasabi ko, may booking na ako. Ganun talaga. Kahit na gusto ko sa kanya or something. O mas mataas. Mas mataas talaga kasi kay Francis, walang presyuhan eh. Kung magbigay talaga yun, ang laking lalagay. Kung ano yung binigay mong talent fee. Hindi, walang ganun. Kasi alalahanin mo sis nag-PA ako sa kanya. Minsan mga 4-hour shoot ko doon, 7,000, 10,000. Walang ganun eh. Pagdating kay Sir Francis eh. Diba? Sir D. Asuncion. Hi Ma'am Uy, Queen, yes. pa-shoutout po. Hi sir, thank you for watching. Hello Sir D, magandang hapon. Uy, get well hapon soon. po. Get well po. Nandiyan na Okay, si Sir D. Lloyd Rodrigo. How about sa mga freelancer na solo lang sa mga civil wed? Ayun, kaya mo na yan. Pero kung mag-SDE ka din, ewan. Hindi ko alam Anong tanong doon? Hindi ko alam kung anong tanong mo doon. Pero how about sa... I think, yung tungkol doon sa... Dahil may delay. Baka tungkol doon sa one-man team. Oo. Kung photo, kasi nga sabi nga sa'yo, hindi ko alam yung video. workaround, no? So, siguro hindi ako yung proper na tao tingnan. Kasi lagi ako nakatingin sa output. So, kung photo, kaya ng isa. Kung video, kaya ng isa. So, ang minimum is isang video, isang photo. SDE, hindi ko rin Dalawa alam. talaga, no? Hindi ko alam kung paano rin gagawin yung SDE doon. hindi ko sinasabing, hindi ko alam kasi hindi ko talaga unang alam gawin. Hindi ako videographer, hindi ako editor. Pangalawa, hindi ko malaman kasi lagi ako nakatingin sa alam mo yon yung madali ang explanation na lang. Shout Yung out nagiging barometer ko kasi sis is yung nakapost eh. 'Di ba? Kita mo yung mga nakapost nila Jason Magbanwa, nila Bob Nicolas, nila Racontur. Tingnan mo yung mga ganong SDE nila. Magagawa mo ba yun using one man? 'Di ba hindi? Hindi. Yun yung sa akin ha. Pero okay naman ako pag binash nyo ako. Alam niyo naman ako eh. Wala akong pakialam diyan. Okay ako, sige, bulihin niyo ako, walang problema. Siya nga, shoutout ko na rin yung iba, mama. Shoutout daw kay Nico Valenzuela. Aaron, shoutout din. Sister D, magkita-kita tayo. May shoutout po kay Ray Mark MC. Hello, sir. Ayan, si Ray Mark MC. Si Ray Mark, yung presentation, kahapon ko lang nasimulan kasi nung Monday, nagpa-salamin ako. So, hindi pa ito yung salamin ko. Kasi may company yan tinatayo. So, dahil nga, di ba, ang background ko naman is administrative before manager. So, gumagawa ako ng structure ng kumpanya. So, yun yung commitment ko sa kanya. So, definitely tatapusin ko yung later.
tapos gagawa na ako ng presentation para hindi na ikaw gumawang presentation. Isabihin mo, i-PM mo na lang sa akin kung kailan natin i-present sa panel, sa CEO. Ha? Okay. Janiel Kent Sandag. Hello po. Nice, Kuya Randy. Sabi. Oo. Si Daniel, si Kent. Yan, si Kent. Yan yun, yung mga butihing tao na tumulong sa akin. Si Sir Kokoy Dizon, taga Baguio yan. Oo. And then Jericho Guanson Jota. Hi, Kilala Sir. mo ba yan? Si Sir Kokoy, sis? Sir Sa Baguio? Kokoy. I think nasa friend list ko siya eh. Isa sa may-ari ng Baguio yan. Kaya Ay, kung may hindi. kailangan sa Baguio. Hindi ko pa. Kung may kailangan ka sa Baguio, Ibang yan ang Kokoy puntahan. pala. Sir Kokoy, isa sa may-ari ng Baguio yan. Grabe naman si may-ari. Oo, pinapatilyahan niya yung mayor doon eh. Mayayari ako sa GC Nelson. Yari ka. Sony number 1 daw. Sony number 1, Sir Kokoy. Pero alam mo ba yan si Sir Kokoy Dizon? Lahat ng brand ng camera meron yan. Pero tingnan mo, Sony number 1. Ganyan yan eh. May grupo kasi kami, sis, na yung grupo namin Spartans. So, nagki-cater din kami ng mga baguhan doon. So, ayaw lang namin ng troll, di ba? So, Sir talagang Dax, i-ano ko na lang, chat ko na lang yung name. Hindi ko i-name drop. Sino yun? Ano Yung yun? Nag-PM na nag-cancel sa naman akin. kayo. Sino yun para maiwasan? Para maiwasan, oo. Iwasan mo po. Ayun. Okay, next question. Di ba sabi mo YouTuber ka rin, sir? Kasi parang nagpa-podcast ka din, di ba? Actually, hindi siya podcast. Parang nag-i-interview ako. Oo, yeah. Pero, I have 5 questions lang naman dun eh. Paano ka napunta sa photography? As in, starting point, wala yun yung advance. Paano ka nagsimula sa photography? Paano ka napunta sa videography? Paano ka na-hook? Ano yung first gamit mo? At ang mga target ko is ang target ko talaga is working photographers, so mga hobbyists. Yun ang target ko. Hindi yung mga sikat, alam na natin yung story nila, di ba? So it's not about to gather views yung target ng YouTube. Gusto ko lang talaga is makita rin ng iba, maiinganyo sila pag nakikita nila. May isa akong in-interview doon kasi na delivery, Grab? Oo. Grab delivery. Tapos, nung una, cellphone ginagamit niya. Tapos bumili siya ng camera. Dala-dala niya. So, ang maganda ron, ang isa sa natuwa ako sa kanya, kasi diba nung pandemic, sila lang yung pwedeng lumabas. Bakanting-bakante yung daan, pwede niyang picturean, diba? Sipin mo yun. Ang ganda siguro nung kung ako noon, diba? Yung EDSA, walang kalaman-laman. Tapos kukuha ka ng diba? Ang sarap siguro nun, diba? Pero, yun nga. So, yun yung mga iniisip ko. May question si Sir Julius Rupi. Sir, paano nyo po pinapakalma ang couple or client pag irate na sila sa ibang supplier during event? Is it about supplier, kahit sinong supplier ba to? Or particular sa wedding coordinator? Madalas kasi sa wedding coordinator sila uminit ang ulo eh. Sa akin unang-una, pag natunugan ko, tinatanong ko yung anong problema. Oo. Ngayon, kung ano yung problema, kinakausap ko yung problema. Kunyari, may problema sa catering, hindi ko kayang kausapin, nasa preps pa lang kami. Pero kung may problema sa coordinator, kinakausap ko. Kinakausap ko yung coordinator kasi ang tagal ko na sa events. Sound system pa ako before, alam ko na sa events. At saka, lahat ng kumpanyang pinasukan ko, nasa services ang company namin. Meron kaming forwarding company, 'di ba? So services talaga. So sanay na sanay ako sa service. So kinakausap ko yung coordinator, ano ba nangyari? Ano bang ganito? Ano bang ganito? Okay, ano yung maitutulong namin? Ano yung may a-adjust ko? Kasi minsan nagkakabuhol kasi yung coordinators lalo na sa prep, sa photo and video team. Kasi yung sequence tapos na. Nagawa na yung sequence ng oras, pero yung coordinator, nagkulang sila ng tao o kaya may nangyari. So, naiipit ngayon yung coordinator kasi dinidemand ng photo and video. Sundin natin tong sequence natin. Pero hindi naman dapat ganon.
Kasi ang main thinking dapat diyan, iisa lang yung kliyente natin, 'di ba? Kung nagkaroon sila ng pagkukulang, may pagkakamali sila, wag na natin ibuhos yung araw na 'to para mapasabi lang na mali sila. O wag na nating Parang din solution na agad. wag na nating hayaan din na yung maging trabaho natin ipamukhang mali sila. Pumunta ako, kinausap ko, may nangyari sa akin yan, sis. As in talaga na nagkaroon ng problema yung yung actually tinimbrihan ako nung isa sa mga regular doon sa studio. Sabi niya, ito yung coordinator natin, mga tamad to, something like that, something like that. Sabi ko, oh sige, hiya mo na lang, basta work na lang tayo, ako na bahala, huwag ka nang mag-talk, sabi ko gano'n. Kasi may mga studio owner na kahit may mga regular shooter sila, pagdating sa event, ako yung ginagawa nilang team leader kasi alam nga nila medyo madaldal ako. Oo. So, yun, tinanong ko na lang. Nangyari ngayon, yung sinasabi nila na ilalabas na yung details. Details pa lang, nasa prep pa lang sisa. Details. Ang sabi sa kanya nung coordinator. Kasi kayo naman nakakaalam ng mga shoot nyo, kayo na lang kumuha. Na bad trip ngayon tong videographer, yung actually siya ang team leader talaga. Sabi niya gano'n, trabaho niyo yan, ba't kami kukuha gano'n? So nagkaroon ng komosyon. Wala ako kasi kinukanan ko yung gown. So nung pagdating ko, ano nangyari? Ganito. Ganito eh. Tapos kinausap ko yung core. Sabi ko, sis, ganito kasi yan. Sabi ko gano'n. Wala namang problema kung kami kukuha kasi tama ka, kami ang nakakaalam ng mga gamit. Kaya lang, sanay kami kasi na, kaya sa core namin, kasi nga, sila kasi ang nag-prepare. So, dapat i-endorse nila sa amin at kumpleto naming may endorse back. Kasi, kung kami lang ang kumuha, tapos binalik namin sa inyo na wala yung ring, hindi namin naaminin, sinong puputukan, di ba kayo rin? So, nakukuha naman sa usapan, di ba? Kaya, nung naunawaan nila, oo nga, no? Sabi ko, oo, kaya ganun. Total, di ba, nilabas nyo, kinahon nyo. Hindi naman kailangan isa-isa, i-endorse nyo lang sa amin. Ito yung sa groom. Para at least, pagtapos, kung sino nag-abot sa akin, kunyari, ako photog, ako yung tapos ng flat lay, ibabalik ko rin, eto. Tapos, ginaganon ko, ito yung ring, dalawa yung ring, endorsement, kasi super importante. Kasi nga, mahulog mo yun. Ay. Admin ako, di ba? So, medyo intricate ako sa per piraso. Pero yun, magkaaway sila. Pero, alam mo nangyari, yung groom ang nag-asikaso. Wala, nakakaya. Oo, talaga. Niyayakap ko na yung groom mo. Ako na dyan. Nandito na ako. Doon ka na sa loob. Pakit ka na, dali. Basta, wag nang makarating sa bride. So, merong mga ganong bagay na pangyayari. Meron namang pangyayari na nagkaka-aberya is tungkol sa supplier yon. Okay, susunod na natin yung tungkol na sa kliyente. Sa kliyente naman is, ang ginagawa ko is, syempre, kamusta? Ano nangyari? Ganito. Hayaan mo na muna yan. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang problemahin yan. Wedding mo to. At the end of the day, kahit anong aberyang mangyari, ikakasal ka sa lalaking yan. So, ang focus mo siya. Siya ang focus mo. Kahit anong mangyari, ikakasal kayo. Kayong magsasama. So, yun ang gusto kong makita. So, isipin mo yung asawa mo. Kung ano mangyari dyan, ano bang kailangan dyan? May tatawagan, akin na, ako natatawag. Ano yung ninong nagsasabi kung nasaan na kayo, akin na, ako natatawag. O kaya, asan na yung nagiging coordinator tayo, di ba? Asan na yung maid of, please, pakisagot naman to, bigay mo yung para hindi na si client. Meron kaming kliyente na nagbatuhan. Yung couple mismo. Nag-away sila. Nag-away sila. Paano mo pinakalma yan, sir? Pinakalma ko, pumasok ko sa loob. Nagpapatawa ako, ano nangyari? Nagbumura sila, ano nangyari? Sabi ko, easy lang. Sabi ko, mamaya na kayo mag-away, pagkasal na kayo para may karapatan na. Pag-uwi na, di ba? Hindi pa kayo kasal eh. Pagkasal na, saka mawawalan ako ng trabaho. Sabi ko gano'n. Pero pinakalma ko, okay lang yan. Sabi ko gano'n. Tapos kinausap ko yung lalaki. Siyempre lalaki ako eh. Ikaw, kuya, easy na. Hayaan mo na siya kasi super stress na talaga ang babae. Sa totoo lang, dapat malaman natin yan, yung pinagdadaanan ng kliyente. Super stress diyan ang bride. Dapat talaga kausapin mo muna. Talaga may meeting kayo before ng mismong Super stress talaga ang bride. Kasi ang groom niyan sa Pilipinas sponsor. Oo lang na oo. Yan. 'Di ba? Yes man, ganon. Sponsor yan eh. Ano budget? Parang bihira ka pang makakita ng lalaki mismo yung nag-aasikaso. Bihira.
Uy, meron nga akong ano eh, yung kapatid nung babae, ay sa akin kayo susunod, ako magpapasahod sa inyo. Ganun ba naman si bakla, di ba? Eh ako, bakla rin ako. Tapos sinigawan niya yung video team. Ay, hindi sinigawan niya yung ano, yung makeup artist. Tapos ako naman, bakla agad ako, di ba? Pagdating ko sa kanya, uy, ano ba yan? Huwag ka nga sigaw ng sigaw. Ano na yan? Huwag mo nang Gawag, patulan. ano, Sabihin mo, para-paraan na lang talaga, make up no? kita, ganun, di ba? Saka Oo. alalahanin mo, kukuha na kita ng kukuha, ng ginanong-ganong ko siya. Kaya buong maghapon ako yung kausap niya. Lahat ng rant na ginagawa niya, inaano niya sa akin. Tapos tawagin sa akin, bakla. Ano pa ba bakla? Eh, paano? Ang Mi, kulit-kulit ng ano na yan. mi, Ganun din ako. minsan nagiging therapist pa tayo, no? Hmm. may iraran sila sa atin, alam mo ba, yung mother-in-law ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yan, nagkukwento talaga Saka sila. yun, sa team naman, ang isa sa team na sinasabi ko, ganun, take note niyo yung naging problema Oo. about, kailangan matutukan. Ano talaga yun, management Mag-observe skill. kang Malaman mabuti. mo kung ano yung problema. Pagkatapos malaman, bigyan mo ng 5 minutes para malaman mo yung ano yung problema. And then, bigay mo yung 1 hour to solve. Yan yun. Hindi yung lagi na lang problema iniisip mo. Hanggang kanina, nasa ceremony na kayo, may photographer ka pa. Alam mo yung nangyari kanina, ba? Wala na yung tapos na yun. Huwag mo na kasi nakakapagpabad Move on mood na, sa wag inyo nang, lahat eh. wag nang ulitin, di ba? Oo, yung mood nyo nagbabago lahat eh, di ba? So tuloy-tuloy tayo sa ano pa rin, kliyente pa rin. Services talaga sa kliyente pa rin, di ba? Saka Shout yun out sinasabi ko. po, Ay, sino yan? Sinasabi Michael ko talaga, Boston. guys, yung bride talaga. At saka isa pa, may gusto lang akong i-note, no? Karamihan din na papansin nila yan sa akin na pagdating sa prep, pagpasok, isa sa mga unang kong binabati kung sino yung unang kong kaharap, kung sino yung makasalubong. Pwede diretso sa bride. Diretso ako sa bride, kausapin ko, si tita, si tito yung magulang super halaga na malalambing natin. Unang-una, yan ang nagbibigay sa atin ng extension sa post-nap. Pag hindi mo nalambing yan, mamumura ka niyan sa post-nap. Gutom na. Pangalawa, madalas nakikita ko guys, hindi natin pinapansin yung makeup artist. Oo nga, pansinin nyo din. Dapat meron din kahit papanong shots Ako na. ako nilalapitan ko talaga. Hello, kamusta? Saan kayo? Andas Marinis. Saan ang racket nyo kahapon? Kayo, wala kayong tulog, Parang yung iba kasi nagiging kaaway pa yung makeup artist kasi ang tagal daw, ganyan, tagal ng bride. Ganyan. Ang sistema kasi, pag naka-create ka na ng rapport na ikaw yung nag-approach, di ba? Dadat mo, nag-makeup, di ba? Kamusta? Saan ka na? Saan kayo kahapon, di ba? Yun yung entry mo parate. Kasi parehas kayo free, parehas kayo nag-work. Saan kayo kahapon? Hindi, wala nga kami kahapon. Naku, kayo pa? Lakas-lakas nyo nga, di ba? So, mga ganon. Tapos, ano nga pala, ganun. At least, pag nakita niya na yun, kumain na ba kayo? Nag-breakfast na kayo? Kami rin, wala pa rin. Sabay-sabay na tayo mamaya. Tapos, sisingit ko na, ilang minutes ka pa dyan? Hindi kita minamadali. Tinatanong ko para makakagawa ko ng iba. Sabi na, mga 15 minutes pa, o kaya 30 minutes pa. Okay, sige, go. So, pagdating ng dulo, may mga problema ako sa makeup artist kasi, di ba, tayong nakakapansin eh. Minsan, baluktot yung kilay. So, sabi ko sa kanya. Or may kulang siyang yung camera. Oo. Girl, check mo. Parang baluktot yung kilay mo, girl. Sabi or na sobrang sa highlight. Oo nga, no, yung ganyan, di ba? Nagmukhang mekaniko kasi yung yung contour nakauling na dito, di ba? Uling, pero meron akong gusto mo ikwento ko yung isang karanasan ko sa makeup artist. Oo. Ako wala pa naman na na makeup artist. Pero naman yan. Okay. Kasi nga, madalas, tinatanong ko parati, sino makeup artist mo? At saka, ito patalastas lang, pero lagi kong sinasabi, sa makeup artist, pagtapos, uwi na ba kayo o diretso kayo hanggang reception? Pag sinabi niya, hindi, mag-stay kami hanggang reception, okay. Pag sinabing uwi na sila, lagi ko silang pinasasalamatan. Uy, thank you Sabi ko ganun. Ganda-ganda nung bride ko dahil sa'yo. Sabi ko ganun. Pag sinasabi nila, hindi naman. Ako, ano ka ba? Hindi magiging maganda yung shot ko kung mukhang lalaki yung bride ko, di ba? Ginaganon ko sa mukhang lalaki. Hindi talaga. Sa totoo lang. Ginaganon ko sila na tinithankyuhan ko. Kasi kasama natin sila eh. Unang-una, anong pipicturean mo? Maganda kung pangit yung makeup nila. Totoo. Di ba? Meron tayong may utang na loob tayo sa kanila. Ngayon kung pangit. Kasi mapapadali nila yung editing mo eh. Yes, totoo lang. Sa totoo lang. Merong super gagaling na kahit,
alam mo, yung bukbukin yung mukha na napapakinis ng gusto na Mm. kala mo pinotoshop na wala kang mapansin. Hello. Yung makeup artist ko ganun. Oo, di ba? May mga ganun. Okay, ikwento ko sa iyo yung isang makeup artist. Kaya nangyari, sabi ko sa bride. Sabi sa akin yung isang studio naman na to, sobrang ganun naman yung sa akin. O kuya, ikaw ang team leader dyan ha. Tapos, binibigay niya sa akin yung bride. Ganun yun eh. Kasi alam niya, ako nakakausap. Tinatamad na siya. So ako kakausap, okay sis, ganito, kailan yan? So nag-prenup kami. Nag-prenup kami, may makeup artist ka. Sabi niya, wala na, ako na lang kuya. Okay, sige, go. Wala namang problema kasi napakaganda ng bride. Nag-prenup kami, ang ganda niya talaga. Talagang super excited ako nung wedding day niya. Kasi alam ko, ibubudwa ko. Kasi ako nag-prenup eh. Alam ko na ugali. May mga binigay na akong hint na alam kong palaban. So alam ko, ibubudwa ko to. Lipa ang wedding namin. Madaling araw. Punta kami doon. Sabi ko, sino makeup artist mo? Ay, siya yung okay yun. Isa yun sa mga kinikilala sa Lipa. Sabi ko gano'n. Hello sis, sabi ko, baka naman yan. Patingin ako, palink ako. Ngayon, nung hindi niya, doon pasang panahon, hindi niya nilink sa akin. Sabi ko, iniisip ko, kasi pag hindi niya nilink sa akin, ayoko mangulit. Binalikan ko na yung studio owner. Sabi ko, kuya, baka yan baka tawag doon. Baka beauty contest, makeup artist. Alam na natin yung pinagkaiba ng beauty contest, di ba? Sa bride, di ba? So, ngayon, pagdating doon, basta sinasabi, isa din sa kilala sa Lipa. Ayan, minake-upan na. Minake-upan na yung bride. Ako nag-prenup, di ba? So, alam ko yung krakas ng bride na kahit siya lang mag-makeup. Nakahiwalay yung bride sa groom. Haba ng kwento ko, no? Pero maganda to. Huwag ka mag-alala. Natutuwa ka. Siya? So, juding siya, di ba? So, actually, binating ko, ganon. Tapos, doon pa lang, sinabi ko, girl, tapos na yung kilay mo. Unang-una, hindi ako nagkukuha ng mga reenactment o kaya ng BTS na hindi pa nakakilay. Kahit wala pa yung iba sa may kilay na. Hindi ako tinatanong ko, girl, tapos na yung kilay mo? Oo, tapos na ako. Pinicturean ko. Tapos napansin ko na. Napansin ko, sabi ko, sis, kuha nang muna kita ng tight. So, kinuha na ko siya ng tight. Pagkakuha ko siya ng tight, pinunta ko na si bakla. Sabi ko, girl, sabi ko, hindi ba masyado makapal yung kilay mo? Ibig sabihin, yung concern ko, dun muna sa concern sa tao. Kasi sinabi sa kanya, girl, hindi ba masyado makapagkilim? Sabi niya sa akin, okay lang, ang ganda-ganda nga kasi, di ba? Ang ganda-ganda nga ng kilay niya eh. So, ibig sabihin, sa pamantayan niya, sa mata niya, hindi siya nagkamali. Ganun talaga siya magkilay. Oo, pero pag nakita mo sa camera mismo, ay hindi, nakita niya nga sa camera niya eh. Sa camera ko nga pinakita eh. 'Di ba? So okay sa kanya 'yon. So wala na siyang adjustment na pwedeng gawin. Kasi sa kanya, sinabi niya maganda. So pumunta ako ngayon sa bride. Sabi ko, sis, parang may problema ako sa kilay mo. Sabi niya, oo nga kuya, medyo makapal nga. Sabi ko gano'n, at check mo kung paano para So nandun ako, sinabi niya, sabi niya sa bakla, sabi niya, ano pa yung kilay ko, okay ba? Sabi niya, okay na yung kilay mo, okay yan, ang ganda-ganda niya. So ganun siya. Hindi ako makamove on kasi ang ang sentence of the day ko is, yung bride ko kasi naging itbulaga. Kamukha nila Lola ni Dora. Alam mo yung kilay nila, Wally? Yung ganda salubong. Naging ganon. Alam mong ginawa ko? Kasi, hindi ako masisisi Pumunta ako sa kanya, pumunta ako sa bride. Yung sisi, hayaan mo na, kuya, kasi nandiyan na yan eh. Parang, may ganong babae, di ba, na okay lang, hayaan mo na, di ba? So, may ganon. So, ganon siya kabait. Pinuntahan ko yung groom. Pagkapunta ng groom, pinakita ko sa kanya. Pagkakita ko sa kanya, hindi pa yung groom ang isi-shoot ko. So, pinakita ko sa kanya. Ano ba nangyari dyan? Sabi niya, sige, magbibihis lang ako. So, alis ako. Pagkaalis ko, pumunta ako ng baba, pinuntahan ko yung bride. Sabi ko, shoot na tayo sa lobby. So, pumunta na kami ng lobby. Sinushoot ko yung bride sa lobby. Bumukas yung elevator, labas yung makeup artist, dala-dala yung buong gamit. Pinagmumura ako dun sa lobby. Oh, pili ka. Sabi mo, sino ka ba? Ano mo? Sabi mo, wala ka alam sa trabaho. Ano siya? Ma-pride siya masyado sa work niya. Puti naman, parang alam niyang ganun, kasunod yung groom. Yung groom, umalis ka na. Binayaran na kita, umalis ka na. Sige, ayusin mo na, umalis ka na, huwag ka nang ganun. Ako, lumapit ako sa kanya. Alam mo, kahit minumura akong ganun, lumalapit ako.
ano ka ba sis? Huwag kang ganyan. Di ba kinausap kita? Wala akong choice eh. Sabi kong ganun eh. Kailangan maging maayos yung ano. Alam kong hindi siya tatanggap, pero sa kanya, alam niya na lumapit ako sa kanya ng malumanay. Tapos pinipilit ko siyang yakapin. Sabi ko, uy sis, ano ka ba? Sabi mo gano'n, trabaho lang to. Sabi ko kasi napansin ko. Pero sa'yo ko naman unang sinabi, wala akong gano'n. Sasalis siya. Kalis niya, di sorry sa akin yung group. Okay, sabi ko, tapos na yon. At the end of the day, yung bride ang nag-makeup sa sarili niya. Maganda. Pero yun yung isa sa mga karanasan ko. Namura ako ng makeup artist. Siyempre, namura na rin ako ng magulang. Namura ako ng magulang dahil sa post-nap, tapos nagwala yung groom. Garden wedding, tapos garden reception, sumigaw yung groom. Rinig lahat ng guest niya. Ano pa pinunta nila dito? Pagkain? Tignan mo nga na tigwa 150 yan. Mag-Jollibee na lang sila. Niyakap ko agad yung groom doon. Tinakbo ko sa likod. Halika dito. Ikaw, easy ka lang. Okay lang. Wag mong isipin na napapahiya kami. Sanay kami diyan. Wag mo kaming intindihin. Wag kang sumigaw ng ganun. Kasi nga dahil nagugutom na daw ang tagal-tagal ng post-nap namin. Ayun. Naikwento ko lang. Sorry ah. Okay lang. Pero unprofessional yung gano'n. Pero at least nagawa mo ng paraan, di ba? Para mapakalma. Hindi nagawa ng paraan, di ba? Pero at least hindi ka tumigil. Hindi ikaw mismo, pero yung mismong bride na gawa niya ng paraan. Oo, at saka once in a lifetime. Ano ako, magiging passive na lang ako? Tapos ganun yung itsura ko. Pagdating sa dulo, kuya, nakakaiyak naman ng pangit-pangit ko ng wedding ko. Paano ko harapin yung bride ng ganun after, di ba, pagbigay mo ng output? Di ba? Correct. Tama naman. Kasi on the spot, nandun ka na eh. Pwede mo nang kumaga, di ba? Okay, baka may tanong pa yung iba. Ayun, may question po ako. In what ways do you use your platform as a photographer or content creator, since may YouTube channel ka rin, to support other photographers in the creative community? Ano? As a photographer and YouTuber din. Yun yung sinend mo sa akin, diba? Content creator pa po, di ba? Paano mo nagiging paano siya nakakatulong sa ibang photographers din sa industry natin? Okay. Sa ganito, hindi ako nagpapanggap. Sa akin, kung ano lang yung pwede kong i-share ko. Ngayon, kung may natutulungan, thank you. Kung wala, okay lang din. Sabi ko, hindi ko sinasabi, gagawin ko to para makatulong. Hindi naman ganun kasi bahala lang sila, di ba? Yung YouTube channel ko rin, yung mga interviews ko rin, hindi naman din for the sake of yung marami lang ganito. Naisip ko lang gawin, no? So, para sa akin, ginagamit, ang unang-una doon is yung para sa akin, para sa sarili ko. Natutuwa kasi ako. Ever since kasi ganun yung ugali ko. So, madaldal talaga ako. I like sharing, I like kwentuhan, I like chismisan. May mga issue na ganito, pag chismisan natin, alam natin, gusto ko alam ng lahat. Secret, pero alam ng lahat. So, mahilig ako sa ganon. So, ginagamit ko yung time ko kasi kagaya niyan, may mga, sinabi ko kanina, di ba, meron kaming studio, meron kaming FB page na may mga estudyante ron na gustong matuto, lalo na sa wedding. Ang maganda ron sa page namin sa group namin, may mga taga Baguio, La Union, Bicol, Zamboanga, so mayroong mga taga doon. So, yun, kung ano yung matulong namin sa kanila, tapos sinala lang namin sa mga ilang mentors lang yung nandun para hindi nagkakarambola. So, nandun si Sir D kasi siya ang may hawak ng digital editing. Kita mo, 'di ba, pera-peraso lang kami. Ako sa events, sa wedding. So, pag may mga nagtatanong doon regarding sa poster making, hindi ako umiepal doon. So, meron kaming mga graphic artist doon. Pagdating naman sa high-end editing, nandun si Sir D Asuncion. So ganun, maganda yung tinayo namin na admin, isa ako sa admin doon. So nilimit talaga namin yung mga, saka yung mga magtuturo lang na bukal sa loob nila. Na okay, aalalay ka. Hindi rin yung dahil sa brand, dahil sa ganito. Yun din. Tapos, siyempre yung mga legalities, pinupurso din namin na, hello, hanggat maaari,
wag natin pag-usapan yung mga illegal dito, like yung mga crack version, sa ibang grupo kayo, kaya chat na lang direct, pero yung dito sa grupo, hindi namin hindi namin sinasuggest na maging kagawian. Hanggat maaari, kuha kayo sa maayos na paraan, ng ganito. So yun, pati yun, yung mga ganun. Doon naman sa YouTube channel ko naman, is wala lang talaga, gusto ko lang talaga ipakilala sa iba na eto, may mga photographer na ganito, may mga photographer na may trabaho din sila, ito hobby nila. Abangan nyo, si Hate Photography, interviewin ko yan sa bundok. Mamumundok kami ngayong April. So interviewin ko siya sa bundok. Sunrise. Habang papasikat ang araw, nag-interview ako sa kanya. Yun ang setting namin kasi landscape photographer siya. So, yun din. Gusto kong malaman ng lahat na yung tipong may hobby na gusto nilang subukan. Marami ako na-interview na cellphone ang gamit. Nagsimula sa cellphone. Yung hindi kailangan ng gamit para mag-start. Alam mo yun? Lalo na sa panahon ngayon. Yun lang din. Pero yun nga, take it as a grain of salt kasi nakabase lahat yon sa pangunawa ko sa akin. Kaya hindi rin ako nagpapanggap. Kagaya 'di ba nung sinasabi ko sa iyo. Pagdating sa newborn, sa iyo ko lagi binabato. Malay ko diyan, 'di ba? Saka super taas ng respeto ko diyan, 'di ba? Para ka ng nurse diyan, 'di ba? Ang dami-daming requirement. Gulat nga ako yung ibang newborn 'di ba? Kung chismisan ba natin 'yan? Yung may newborn na 1.5. Gusto mo yung pag-chismisan natin? Pwede din naman. Mamaya pagchichismisan din Yung namin yan kapitbahay mo. mamaya eh. Hindi ko naman siya kapitbahay. Pero, Hindi na. Okay, di ba? At least. pero karating bayan naman. Kapitbayan mo, di ba? So yung ganun, kanya-kanya yun eh. Sinabi ko nga sa'yo dati nun, di ba? Kanya-kanya market yun. Hiyaan mo siya sa market niya. Wala namang problema. Correct. Sa kanya Di ba? naman yan eh. Kung siya yung Sa kanya yan. mareklamo, problema na niya eh. Alam mo, meron akong nun eh. Magiging controversial tong sinasabi ko. Alam mo, magiging controversial to. Nagtataka, may gusto akong banggitin tungkol doon sa pakete. Kasi di ba yung pakete, may package na mahal, may package na mura. Nagtataka yung iba bakit mahal yung package ng ganito, mahal yung package ng ganito. Sinasabi nila na, hindi kasi nasa pangalan yan eh. Alalahanin natin yung pangalan nila, inalagaan nila. For how many years? Nilang inalagaan at saka hinulman nila yung pangalan nila para magkaroon ng value ng ganun. Hindi lang porket sinilang siyang Patdi, gano'n na. Hindi. Pinagbuti ni Patdi Oo, yun. ang tagal. Ang daming Ang tagal kwento. na rin kasi. Alam mo ba, ang daming kwento doon. Yung tipong, kasi Ateneo, di ba? Yung tipong, sabi ng isang bride, sabi niya gano'n, lahat na lang ng lahat ng kabatch namin siya na, tapos nung siya yung kinuha ko, nagtataka yung nanay ko, bakit daw kumuha ako ng adik? Kasi di ba mahaba buhok pa? Totoo yung kwento sa akin ng isang bride niya yun. Kaya natutuwa ako na dumaan din yung mama doon, di ba? Sila Jason Magbawa. Dumaan din sila doon talaga. So, wag natin silang i-down na kaya lang naman mahal yan kasi malaki pakete niyan kasi may pangalan na sila. Yun nga yung pinaghirapan nila yung pangalan nila. Ngayon, tayong nagsisimula. Deserve nila yun. Oo, deserve nila yun. Huwag nating di ba? Ngayon, sa akin naman, ganyan ako sa studio ko, lalo na pag sinasabihan ako ng client na alam mo sabihin ko na yung studio kasi araw-araw yan ganyan. Actually, ito yung may bukod. Si The Baby Village studio, nag-inquire kami doon ang OA ng price ganyan. Sabi ko, I think nasa nila yon kasi puro artista na yung kinukuhanan, puro influencer, tapos syempre isang buong team sila tapos yung renta pa niya, ma'am. So deserve po nila na ganun yung price nila. Ngayon kung tapos biglang ako, segue yung client, huwag kayong ganyan, baka si Ma'am Queen maging ganun din. Sabi ko, hindi po natin masabi. Pero nasa Cavite po tayo malabo. Ito mong after a year, gano'n na rin ang presyo. So, iba na rin kayo maghahanap. Hindi niya rin ako kaya. Pero totoo yun. In-earn nila yun. We have to respect deserve nila yun. Kasi mas matagal sila Kahit hindi matagal, talagang pinagkatiwala. Pag-usapan natin di ba yung malalaking studio, NP, di ba?
Oh, Oo. hello, ang daming hinirap ni Madam diyan para makilala, 'di ba? Mm-mm. Alam mo naman, 'di ba, sa mga artista, Although 'di ba? may mga Willing issues. siyang to give out free shoots para lang, 'di ba? Kasi business 'yun eh. Business 'yun. Ano nila 'yun? Diskarte nila 'yun. Ngayon kung Pero may, ikaw, may, may mga issues siya ngayon, pero ngayon ba meron ba siya uli ngayon? Pero alam ko before nagkaroon siya ng issue before yung dami nung yung output hindi napapabilis kasi nga sobrang dami. Sobrang dami. Tapos yung isa nangyari sa kanila before is hindi no, nila napalagaan yung output nila kasi nga sobrang dami nilang tinanggap. Siyempre may mga freelance sila na hindi oo. kumbaga hindi nakuha yung tema nila. No, I Tsaka mean, ano yun kahit may mga issues sila, deserve pa rin nilang maningil ng Oo gano'n. naman. Kasi, Saka wala namang studio walang issue. oo, wala na. Di ba? Freelance nga may issue. Yung client mo nga may issue rin. Unless bagong studio ka, wala ka pa talagang issue nun. Kasi Oo. nag-uumpisa ka pa lang. First client mo. Pero pag tumatagal ka magiging na, issue pa lang kasi first client mo eh. correct. Magiging issue pa lang. Kaya Ayun, sa akin, titingnan ko lang kung may mga additional question pa. And then, I will ask the last or closing question ako. sa akin may tanong ako sa'yo, sis. Sure. Tanong. Okay, kasi isa doon, yun ang isa sa tinake note ko. Lalong-lalo na 'di ba? Ito yung ano mo eh, ito yung tawag doon, ito yung forte mo eh, lalo na pagdating sa yung sa business side of things, 'di ba? Nasa finance ka. Ako nasa administrative. Wala ko sa Hindi nga, kasi nga finance. ikaw yung gumagawa ng magkano yung computation, 'di ba? Yung tinuturo mo. Yung Nasa akin CODP. Oo, kung paano ka magpresyo sa sarili mo, paano ka magpresyo sa sarili mo. 'Yun ang isa sa topic na sinabi ko, na itanong mo 'yun sa akin. Kasi may pananaw akong iba ron. Oo. Ngayon ang pananaw ko doon ganito. Hindi ko na hayaang tanungin mo pa ako. Sasagutin ko na. Tanungin ko na rin sarili ko. Ang pananaw ko doon, super laking tulong nung computation na ginawa mo. Oh? Maganda 'yun yung maging base nila. Na wag nilang Sa kalimutan. mga nag-umpisa, Wag nilang kalimutan kasi minsan nakakalimutan 'yon. Ang nangyayari, nagde-depreciate yung gamit nila. Darating ang panahon na may upgrades na or ano na, wala na silang budget, parang, diba? Parang ang nangyayari kasi ngayon, observation ko lang, sir. Ginagaya na nila yung presyo nung kapantay nila ng output. Yun ang napapansin ko. So, halimbawa, si ganitong photographer freelance, 3.5 yung niya, photo coverage niya. Si ganitong freelance, 5K yung photo coverage niya. Tapos parang magko-compare lang siya ng output. Mas maganda yung ko. Doon niya lang ang pagbabasehan. Kumbaga, hindi niya hindi niya kino-compute magkano yung pamasahe niya papunta dun sa coverage, magkano yung gamit niya, kailan niya mababawi yung pinambili niya ng gamit na yon. Hindi nila binibilang talaga. Sa amin naman, sa grupo namin, may mga nagtatanong ng ganyan. Kunyari, sir, magkano ba singilan pag, kunyari, may Jollibee, 2 hours, ganyan, kaya ganito. Sa akin naman, iba naman yung approach ko doon, sis. Pero yun nga, tinuturo ko din yung tinuturo mo. Pero sa akin, ang unang-unang kong sinasabi is, mahirap kasing makapasok sa, ang pinakamahirap is yung makapasok ka sa market. So, ang unang-unang kong laging sinasabi sa kanila, i-browse mo yung mga studio na sa paligid mo. Oo, kung para gaano sila mo yung price range nila. Oo, kung gaano sila kaingay sa social media, kung ano yung Saka mga ginagawa para makita nila. mo yung price range nila. Kasi kunyari, nasa Bicol ka, tapos ang lagi mo tinatanong, taga Manila. Itong presyo natin. Pagdating dun, wala siyang makuha. 2 taon na siya, wala siyang nakukuha dahil ang sinusunod niya, yung mga advice sa kanya ng taga Maynila. Baka wala kang makuha kasi tingnan mo naman. Saan muna yung market mo? Nakapalibot sa'yo. Mataas ka ng 20,000. Diba? Siguro, yun lang naging advantage ko kasi nag-umpisa ako sa mga masterclass. Hindi talaga ako yung sumugod talagang magtayo ng studio. So, doon ko natutunan niyang CODP na yan. Which makes sense. Ang bawi ko naman doon, sis, is pagkatapos makita mo yung tunog ng market sa paligid mo, kailangan na-apply pa rin yung tinuro mo.
Kasi doon lalabas yung target mo. Ilan ba yung kailangan ko for this month? Para magpursige kang i-market ng i-market yung sarili mo. Sa ganitong rate na pumapaligid sa amin. 'Di ba? Kasi kunyari, nasa Bicol ka nga, ang rate natin, sabihin natin, mas mababa. Okay, ganito pala. Kung sakaling magtaas ako, at least, taasan ko lang ng kapiranggot. Tapos, kailangan ko palang i-push ng maka 20 akong kliyente sa isang buwan para ma-meet ko yung ginawa mong liquidation, di ba? Oo. Para Also, ma-meet ko yung gamit ko. to, So, ganun yun. Alam mo na ngayon kung saan ka magpupush. Push ka sa marketing. Ganito, push ka sa ganito, push ka sa ganito. Pero lagi kong Also, inuuna yun. oo, once na magtaas ka, di ba, nagtaas ka na. So, nakita mo sa computation mo, kailangan mo magtaas ng 1K, 1.5. I-back up mo yan ng value. Anong merong makukuha yung client sa pagtataas mo? Ano, nagtaas ka lang kasi ganun lang, may ginastos ka, may bumili ka ng lens. So, anong value maidadagdag mo doon? Kasi ako, Consultancy. oo, Kaya sabihin natin sa paligid mo 2 months, ikaw 1 month, output na. 'Di ba? ganun. Kasi ako, hindi ko alam kung ginagawa to ng iba, every year, hindi ko alam kung dahil dun sa ginagawa ko, kaya medyo mabilis yung pag-usad sa studio. Every year, nag-evaluate ako ng yung entire client list ko, entire sales ko, at yung mga feedback ng clients. Kasi meron ako feedback form. So, i-re-evaluate ko yun, obserbahan ko siya, ano yung dapat kong tanggalin, ano yung mas makakalihaho, ano yung mga maidadagdag na value para sa client para i-book niya yung ganitong price, mga ganon. Hindi ako yung basta, dahil ito, CODB ko, ito kailangan ko na magtaas nang hindi ko ipapaliwanag or hindi ko lalagyan ng value. Ganon siya. So, ayun, back up ng computation is value. Anong i-add mo doon? Di ba, magre-record ako niyan, tinatry ko lang magkaroon ng time this week or next week. Tama yun. Yun. Alam mo sa totoo lang, hindi lang naman sa amin, para sa photographer, no? Hindi lang naman yung value is gastos alam mo yun. Is equals to value. Kunyari sabihin, hindi, magdadagdag ako ng album. Hindi pwedeng, hindi kailangan na mababawasan yung income mo para magkaroon ng added services. Maraming paraan na pwede mong gawin. 'Di ba? Na magkaroon hindi rin porque magdadagdag ka ng lente, ang value na i-add mo, sabihin mo, magiging bokeh po yung background. Ganon. Hindi naman pwedeng ganon, 'di ba? So, anong klaseng value 'yon? So, tingin mo matutuwa yung customer kasi nagkaroon ka ng 1.2 na lente. Ganon. Ayun, nagkaroon ka ng nila sa bokeh? Yung client nagbayad ng 78,000 para mag-prenup sa Las Casas de Acosar. Pinampunto mo lahat, hindi nakita yung paligid. So, nangyari sa'yo, nag-choppy ka? Diba? Kamusta naman? Ayun lang. Di ba, tatalakayin ko naman yan sa recording. Magkakaroon ako ng deep discussion about CODB. Okay, baka may tanong ka pa. Ayun, last question, sir. Closing questions. Tinatanong ko to sa lahat ng guests. Why wedding photography? Bakit Why wedding appeal? photography? Oh. Yan. Ano ko na yan? Sanay ko na rin sagutin yan. Kasi 'di ba may mga What is your why? Ang ano ko kasi, for me, sa wedding kasi yung pinakamadali at saka yung pinakamahirap. Sa branch kasi yun ang tinatakbuhan ko. Hindi ko alam yung iba kasi hindi ko tiningnan yung iba. Pero for me yon, unang-una is siya yung pinakamahirap, isa sa pinakamahabang trabaho for the day. Isa sa stressful na trabaho for the day. May product shoot ka, may rings ka, meron kang tawag doon, meron kang
photojournalism kasi kino-cover mo yung mga bagay na hindi pwedeng ulitin like yung programs. May portrait shoot ka. Syempre, kung nasa ang lugar kayo, kailangan picturean mo yun. So, may environmental photography ka. So, parang environmental portrait. So, parang nandun yung client mo, pero kailangan makita yung bundok, yung ganyan. May architectural ka. So, nandun, very challenging siya. Pagdating naman dun sa sukli, sa akin, for me, nakukuha ko yung sukli on the day. Yung happiness ko, yung fulfillment nakukuha ko on the day. Kaya ako sinasabing madali sa kanya kasi lahat ng honest and real emotion on time nasa isang lugar. Kumbaga, ka-capture mo na lang. So, sabihin, kapabayaan mo pag hindi mo na-capture. Unang-una, kasi very emotional yan eh. Nandiyan yung masaya, nandiyan yung malungkot, nandiyan yung naiinis, nandiyan yung naglolokohan. So, ibig sabihin, for me, nandun na lahat. So, it's up to us na lang to shoot. Hindi natin makukumpleto, lalo na pag maliit ang team natin. Pero, kumbaga, kaya ako sinasabing madali. Kasi nga, yung bagay na pag may umiyak, pipicturean ko, may iyak na ako, di ba? Hindi kagaya nung, kunyari, may portrait shoot model. O, iyak ka nga, di ba? Hindi, di ba? Doon mga real emotion yung makaka-capture mo. So, sa akin pa lang, yung self-fulfillment ko pa lang, on the day pa lang, alam ko nakuhanan ko yun. Wala pa yung output. Ngayon, isa pa is, nararamdaman ko yung halaga ko sa pamilyang kliyente. Nakikita ko yung effort ko. Hindi man nila sabihin, hindi na nila kailangan sabihin. Alam ko na yung isang beses sa tanang buhay na itong mag-asawa, ako yung nag-preserve. Alam mo yun? Yung ganun. Kasi yung birthday next year, birthday ganito, every year may birthday, di ba? Pero sa wedding, hindi. Kaya, yun ang sa akin. Kaya, ang hindi mo lang makaka-capture dyan, yung newborn. Kasi gagawin pa lang nila yan after ng wedding. hindi ko talaga ina-attend. Hello? Hindi talaga wala sa sistema ko. Kasi sinabi ko na yun eh. Kung gusto ko mag-newborn, ipiprepare ko yung sarili ko. Yung pinagdaanan mo. Alam natin yan. Bago ako mag-attempt. Ang problema, hindi na ako ganun. Alam mo, medyo konti na lang yung solid mass ng utak ko. Karamihan malabnaw na. Siguro mga 92% ng utak ko malabnaw na. So, hindi na siya nakaka-receive basta-basta ng information. So, ubus na nga yung oras ko sa patuloy ng pag-aaral sa wedding photography. Hindi ko na kayang tuunan. Kaya nga nagsabi Dagdagan pa, oo. Ba't di ka marunong, di ka mag-video? Hindi ko na kaya. Kasi yan. for me, masyado akong seryoso sa wedding. Yung sinusundan kong, alam mo yung mga sinusundan natin sa industriya. Yung mga nilolodi natin, pambira hindi ako maka-keep up di ba? Hindi ka maka-keep up. So talagang ubos na yung oras ko doon. At the same time, hindi lang ako puro aral. Kasi yung aral ko, ginagawa ko agad. 'Di ba? Pangalawa, yung mga blunder ko, pinag-aaralan ko pa rin. Kasi ano yung mali ko, dapat maitama ko. 'Di ba? At saka sa pagiging freelance, sa pagiging freelance, isa yun dapat sa akin lagi kong sinasabi. Pag may kumuha sa akin, tinitingnan ko agad anong studio. Kasi para malaman ko agad yung style nila, paano sila magkulay, yun. Tapos tinatanong ko agad, anong file requirement? Yun. Para sabihin, hindi, mag-raw ka, ganito, okay. Anong style, ganyan. Para at least kahit paano makakapag-adjust ako sa style ng studio. Kasi iba-iba talaga style ng studio. May studio sa akin na kumukuha before na hindi na ako kinuha. Sa totoo lang. Kasi parang sobrang daldal ko, hindi niya style. Sabi niya ganun. Parang sa kanya, ang binitawan niya, ayoko nakikipagkwentuhan kayo sa kliyente, hindi professional. So, sa akin naman, yung style nung niya, di ba? So, okay. So, hindi pwedeng mag-fit in ka sa lahat, di ba? So, merong ganun. So, okay din. Hindi rin ako negative sa kanila, pero, di ba, yun yung diskarte. Ang maganda ron, sinabi niya sa akin. Dahil sinabi niya sa akin, sa susunod sana, kung kinuha niya pa ako, hindi rin ako, di ba? Susunod ako yun, siya studio owner. Hindi niya na ako kinuha, so okay lang. Okay lang din. Pero may mga ganun. Matututunan mo, dapat maging sensitive ka sa mga ganun, sa mga tao. Maging versatile ka din, Oo, pag freelance ka talaga, 'di ba? Freelance ka talaga. Ay nako, pag sila Al ka sa usap mo. Yan si RC, si Al, nako. Wala kami matatapos niyan. puro ka pero
kumpleto yung shot. Yun lang maganda. So, ayan yung mga maluloko rin sa shoot. May ingay, pero 'di ba? Ang gagaling ng shot. Wala talaga wala ka talagang maanuhan eh. May isa pa nga pala. Dati nagsasabi ako, sabi ko, bakit ganun? Pag nakay Francis ako, kaya nang nakay Pat D ako, lahat ng shot ko ang gaganda. Pag nasa ring client ako, ba't ang pangit ng shot ko? 'Di ba? Ngayon saka ko napagtanto. Kaya yung lumabas yung sinabi ko sa 'di ba na dalawang studio ko doon. Okay. Sabi na to. Dalawa yung ginagalawan ko. Kasi naisip ko, unang-una, kaya nating habulin yung shot nila. Lalo-lalo na yung mga hindi naman mahilig sa ilaw, so sa ambient. Ang sistema, kasi sobrang laki ng pakete nila, ibig sabihin, kaya nung kliyente nila. Dahil kaya nung kliyente nila, mayaman yung kliyente nila. Ibig sabihin, maganda yung venue. Diba? Pangalawa, yung kliyente mo maganda. Maganda kutis, kaputi. Maganda ipin. Diba? Maganda hair, napagandaan kasi nga may budget. Ngayon, nagbabago yon pag syempre punta ka ng wedding tapos bahay gaming. 'Di ba? Matataranta ka. Ngayon, wag mong i-compare masyado. Ang yung comparison kasi yan eh. It kills artistry. Alam mo 'yun? Yung comparison, it kills artistry. Sa artistry lang na side. Pero kailangan mo rin i-compare yung sarili mo for learnings. Hindi mo i-compare yung sarili mo para i-down yung sarili mo. Hindi mo rin i-compare yung sarili mo para naman batuhin mo sila ng hindi maganda. Kaya, isa lang lagi kong sinasabi na gusto kong marinig din dito na kasi mas marami yung audience mo. Ayaw ko ng salitang lang. Yung lang kasi, pag ginamit mo sa sarili mo, siniself-pity mo. Pag tinanong ko, anong gamit mo? Ito lang ang gamit ko. O, teka. Ito ang gamit ko sa ngayon. Diba? Ngayon, pag ginamit mo naman sa iba, yung lang, minamaliit mo naman sila, nagmamataas ka. So, yun. Tapos, hindi mo ba tinatanong yung motto? No. Pero Dapat sige, feel free to Slam book. Oh, hindi ko na tinatanong. Nabutan mo ba, slam book? Yes naman. Mamin. Oo. Oh, pero diba? nasa bahay pa nga. Okay. Motto. Ang sa akin motto is, for me Oy guys, disclaimer, lahat ng sinabi ko dito ayon sa pananaw ko. Ngayon, pero kung gusto niyo i-bash, pwede naman. Bash niyo ako. Kasi habang binabas niyo ako, nakikilala ako. Okay lang. Ngayon, ang sa akin naman is, lahat ng, ang respect is freely given. It is your decision to give it. So, it is not their decision to demand, pero it is your decision to give. So, for me, hindi ko kailangan kilalanin yung isang tao. Hindi ko kailangan malaman yung pangalan niya for me to give my respect. Nire-respeto ko agad yan. Kasi, ang motto ko sa buhay, lahat ng makaharap mong tao, may matututunan ka. So, stay humble. Yes. Kung sablay siya, at least natutunan mo kung ano ang hindi dapat gawin. Kung okay naman siya, at least natutunan mo yung dapat gawin. So, may natututunan ka. Negative or positive, may matututunan ka. Yun. Okay, sorry May pahabol pa ba? Wala na? Wala na naman. Ayun. Thank you so much sa lahat ng experiences na na-share mo, sa knowledge, and thank you for joining sa podcast. Uy, may utang ka sa akin. Oo, may utang ka sa'yo. Next time. Huwag kang mag-alala, dadayo naman ako sa inyo. Magsiset ako akin yung mag-aayos ako dito, mag-aayos ako. Ako mag-set. Ano ka ba? Mag-aayos ako ng ganitong set. Isang lantern nga lang 'to, ano ka ba? Then naka-2 light setup ako. Actually tatlo. May hairlight pa. Maganda may hairlight. Diyan tayo i-interviewin kita. Tungkol naman sa sa mga bagay-bagay. Saka rin, anytime, alam mo naman si Kuya Randy nandito lang. Walang ginagawa, walang labas. Kaya basta naka 1.8, sir, ha? Joke lang. 1.8 yung yung video. Nako. F2, hindi, naka F4 ako diyan sa aperture Naka 1.8 yung video, ganun. Syempre, yung mga blemishes ko, itago mo. Charot. joke lang. Hindi, naka 4K ako 4K recording ako Patay tayo dyan.
Ayun. Ilaw Sige, lang. sir. Bibigyan na lang kita ng date kung kailan. Bigyan mo ko ng basta bigyan mo ko ng time, sis, ha? Yes, yes. Alam mo ngayong kinukulit kita kasi hindi ka pa masyadong sikat. Pag nagtuloy-tuloy tong podcast mo, naku baka naman hello, Ay, hindi magkaroon naman. pila pa ako ng 2 taon sa'yo bago kita Hindi ma- naman siguro. Kaya nga, inaano Grabe kita, naman. hinaharang kita bago mo ako i-guest. Sabi gusto ko live, napupunta ako dyan para ma-interview na kita. Kasi, I don't think na darating ako sa ganon, yung magsusuplada. Kung yung mga sikat nga, pinapansin ako ngayon sa podcast na kakaumpisa lang eh. Sino ba naman ako para Alam mo, mang-snub, di ba? alam mo yung pagsusuplada, sila lang ang nagsasabi no. Siyempre Diba? pag busy ka, hindi mo maharap lahat. Ayun lang, False pag busy yun. ka, so kailangan mo talaga maglaan ng Hindi mo time. fault yun. Hayaan mo Oo. sila. Hindi natin sila bate. Grabe. Ayun. Parang Ayun, bata. thank you talaga, sir. Uy, salamat ha. Salamat din. May next Ewan ko, guest pa ko, si Sir yung Dax mga later. kinausap ko hindi sumuport. Yan mo, laging ganun, laging walang support sa akin. Pero hello sa lahat, maraming salamat. Support natin si Salamat po sa mga nanood at mga nagbigay ng questions kay Sir Randy. Yeah. Bye-bye. And Freelance. see you later at 8:30 si Sir Dax ng The Baby Village. Nakausap mo na ba Studio si Pat? naman. Not yet. Sino kasunod mo? Si Albert? Ang hindi din. Hindi ako papansinin Ba? doon. Sino pa Mahal kinausap? yun. Mahal. Tugudin ko nga yun eh. Gusto mo? Sumama? Hindi na siguro. Ambushin ko na lang yun eh. Ambushin ko yun. Ambushin. Sige, guys. Sige. Thank you. Bye Salamat. now. Bye-bye. Post. Final post.